Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1520-27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang babaeng sumusunod sa mga tao mula sa Moon Illumination Sect ay walang iba kundi si Mildred, ang assassin ng Mountain Shade Black Market. Sa kasalukuyan, nakatingin siya kay Alvin habang bumubulong sa sarili, sigurado akong mahahanap natin siya kung susundan natin siya. Zir, babalik ako saglit. Tulungan mo akong bantayan siya ng maayos. Huwag mo siyang hayaang mawala sa iyong paningin, sabi ni Mildred sa lilang ibon sa kanyang balikat. Sige, sister. Medyo walang gana ang sagot ng Purple Bird, nakakainip. At dito ko naisip na mabibiyak ko ang aking mga buko. Kung gusto mong basagin ang iyong mga buko, maaari mo na lang silang paglaruan, di ba? Gayunpaman, siguraduhin hindi mo hawakan ang mga malalapit sa kanya, sagot ni Mildred habang nakatingin sa mga taong nasa harapan. Nang marinig iyon, naging masigla ang lilang ibon at agad na nabuhayan ang loob. Hinimok nito si Mildred, ate, bilasan mo at bumalik. Sa sandaling ito, ang lilang ibon ay ganap na naiiba sa hitsura ng lila na ibon noon. Umiling si Mildred at hindi nagsalita bago siya nawala sa langit ng walang bakas. Sa isang kisap lang ng mata, lumipad na siya sa malayong lugar kung saan matatagpuan ang pugad ng Mountain Shade Black Market. Pagkaalis ni Mildred, kumikinang ang mga mata ng Purple Bird. Nang walang babala, ibinuko nito ang kanyang mga pakpak at bumaril patungo sa mga tao ng Moon Illumination Sect na parang isang bahid ng lilang kidlat. Whoosh! Isang nakakatalim na tunog ng sipol ng hangin ang tumunog na naging dahilan upang maging maingat ang mga tao mula sa Moon Illumination Sect. Ano iyon? Sa sandaling ito, makikita lamang ng mga tao ang isang napakalaking figure na nakasabit sa itaas nila tulad ng isang madilim na ulap na nakasabit sa isang lungsod na humaharang sa sikat ng araw na tumatama sa kanila. Nang iangat nila ang kanilang mga ulo, laking gulat nila nang makita ang isang malaking ibon na kulay ube na umaaligid sa kalangitan, nanlilisik ang mga ito ng may matalim na tingin. Nang ibukan ng higanteng ibong kulay ube ang kanyang mga pakpak, ito ay parang mga ulap sa kalangitan. Naglabas ito ng malakas na pressure. Si Arwin, Harman, at ang iba pang dalawang Moon Illumination Sect's Inner Court Elders ay nakabantay, handa sa anumang mga pangyayari. Lahat ng mga disipulo sa loob ng court, kabilang si Alvin, ay nagulat at natakot. Biglang isang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Anak, may tao ba sa grupo mo na kinaiinisan mo? Ito ang nilalaman ng voice transmission. Sino ka? Nang marinig ni Alvin ang boses ng babae, tumingin siya sa kaliwa at kanan ngunit hindi niya mahanap kung saan nanggaling ang true energy voice transmission. Gago ka talaga. Bakit hindi mo iangat ang ulo mo kung gusto mong makita kung sino ako? Muling umalangaw-ngaw ang boses at nagulat si Alvin. Maya-maya lang ay bumalik na siya sa katinoan. Iisa kang malaking ibon. Anong malaki o maliit na ibon? Hindi kasi siya. Makinig, isa akong Super Saint Beast. Ako ang Purple Cloud Thunder Rock. Hindi lang isang malaking ibon o iba pa. Ang dambuhalang purple na ibon ay muling nag-transmit ng boses nito. Puno ng paghamak ang boses nito. Ang Super Saint Beast, Purple Cloud Thunder Rock. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ng napakalaking purple na ibon, bahagyang nabigla siya, at pagkatapos ay sinimulan niya itong pag-aralan ng Tame Time. Napansin niya na ito ay katulad ng isang rock, ngunit mayroon ding isang malaking pagkakaiba. May gintong sungay ito sa ulo. Kung hindi niya sinabi sa akin, hindi ko malalaman na siya pala talaga, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Anak, may itatanong ako sa iyo. May kinaiinisan ka ba sa grupong ito ng mga tao? Tanong ulit ng Purple Cloud Thunder Rock. Bagamat wala siyang ideya kung bakit magtatanong ng ganyan ang Purple Cloud Thunder Rock, si Alvin ay likas na tumingin kay Harman, ang Vice-Sect leader ng Moon Illumination Sect, kaagad. Wala siyang ideya kung bakit. Marahil ay dahil naramdaman niya ang puot ni Harman sa kanya, at nakaramdam siya ng inis dito. Siguro isa kang Saint Beast, right? I wonder kung may dahilan ka ba na humahad lang sa daraanan namin. Tanong ni Harman habang humakbang pasulong at pinagdikit ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib.
Bagamat hindi niya nakilala ang dambuhalang lilang ibon, ang mahinang aura na inilalabas nito ay sapat na upang makaramdam siya ng pressure. Ang katotohanan na ang halimaw na ito ay maaaring gumawa sa kanya, isang imminent saint stage powerhouse, pakiramdam pressured na nangangahulugan na ito ay dapat na nasa saint stage. Masasabi niyang ang napakalaking purple na ibon ay isang saint beast dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng aura ng isang saint beast at isang mabangis na hayop. Malinaw na ang napakalaking purple na ibon ay hindi isa sa mga walang isip na mabangis na hayop. Makikita ito sa pares ng matalas nitong mata. Ang dambuhalang purple na ibon, kung hindi man ay kilala bilang Purple Cloud Thunder Rock, ay nagsalita na parang tao. Matamlay itong sumagot, naiinip ako, bakit hindi ko magawa? Ang sulok ng bibig ni Harmon ay marahas na kumaibot saglit. Anong klaseng dahilan ito? Si Arwin, ang dalawa pang elder sa loob ng court, at lahat ng mga disipulo sa loob ng court, hindi kasama si Alvin, ay natigilan. Bagamat hindi natigilan si Alvin, marahas ding kumaibot ang gilid ng kanyang bibig nang marinig niya ang mga salita ng Purple Cloud Thunder Rock. Nang makita niya kung paano pinandilatan ng Purple Cloud Thunder Rock si Harmon na may layuning pumatay, alam ni Alvin na si Harmon ay mapapahamak. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang isipin ang sarili, nagdala ba ako ng gulo kay Harmon? Bago natapos ni Alvin ang kanyang iniisip, biglang gumalaw ang mga pakpak ng Purple Cloud Thunder Rock. Whoosh! Whoosh! Dalawang alon ng ripples ang kumalat mula sa mga pakpak nito. Kasunod ng mga lilang alon, ang langit ay tila tumigil sa oras. Samantala, bukod kay Harmon, ang mga tao mula sa Moon Illumination Sect ay napilitang umatras dahil sa epekto ng purple ripples. Sa isang iglap lang, umatras na sila sa mahigit 100 metro ang layo. Sa oras na bumalik sila sa kanilang katinoan, tanging ang Purple Cloud Thunder na si Rock at Harmon ang naiwan sa malayo. Sa pag-hover sa hangin, ang Purple Cloud Thunder Rock ay tumingin kay Harmon at tamad na sinabi, samahan mo akong paluwagin ang aking mga buko. Sa sandaling marinig ni Harmon ang mga salita nito, ang kanyang paningin ay nagdilim saglit, at siya ay halos mawala ng malay. Dati, hinala lang niya ang Purple Cloud Thunder Rock bago niya ay isang Saint Beast na pumasok sa Saint Stage. Gayunpaman, 100% siyang nakatitiyak na isa itong Saint Stage Saint Beast matapos masaksihan ang pamamaraan nito. Gusto talaga ng isang Saint Stage Saint Beast na samahan niya ito para kumalas ang mga buko nito. Hindi kaya magre-resulta iyon sa pagkabali ng lahat ng buto niya. Senior, ako si Harmon, ang Vice Sect Leader ng Moon Illumination Sect. Kung nasaktan kita noon, mangyaring ipaalam sa akin, at same time akong humingi ng tawad sa iyo, sabi ni Harmon sa Purple Cloud Thunder Rock. Baka sa mukha niya ang takot, at nagsimulang manginig ang boses niya. Sa sandaling ito, umaasa siyang palayain siya ng Saint Stage Saint Beast na nauna sa kanya para sa kapakanan ng Moon Illumination Sect. Gayunpaman, ang tugon ng Purple Cloud Thunder Rock ay naging sanhi ng pag-alis ng kulay sa kanyang mukha. Moon Illumination Sect. I've never heard of it before. Ikaw naman, hindi mo rin ako sinaktan dati. I just wanted to find you to help me lose my knuckles. Don't worry. I won't kill you. Walang pakialam na sabi ng Purple Cloud Thunder Rock habang umiiling. Sa sandaling lumabas ang mga salita nito sa bibig nito, tila ito ay nagbagong anyo sa isang lilang bagyo at tumangay sa kinaroroonan ni Harmon. Sa di kalayuan, si Alvin at ang grupo ng mga disipulo sa loob ng korte mula sa Moon Illumination Sect ay nakakakita lamang ng Purple Hurricane na tumatakas. Sa sumunod na sandali, nawala si Harmon na parang nawala. Natural, alam ni Alvin na hindi talaga nawawala si Harmon. Hindi lang sila makakita ng maayos dahil sa sobrang bilis. Saint Stage Saint Beast. Sa sandaling ito, kung si Arwin man o ang iba pang dalawang elder sa loob ng court, lahat sila ay may isang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Malabo nilang nakikita ang mabilis na gumagalaw ng mga figure sa harapan. Hindi nila kayang panoorin ang kaawa-awang tanawin ni Harmon. Natural, hindi sila nang ahas na pumunta at tumulong din. Kung ang Saint Stage Saint Beast ay naging malungkot at gustong hanapin sila para kumalas din ang mga buko nito, hindi ba sila mamamatay ng walang kabuluhan? Sa kasalukuyan, kahit si Arwin ay binibilang ang kanyang sarili na maswerte na si Harmon ang pinili ng Saint Stage Saint Beast at hindi siya.
Inakala ni Arwin na random na pinili ng Saint Stage Saint Beast si Harman. Kung alam niya ang dahilan kung bakit pinili nito si Harman upang samahan ito sa pagluwag ng kanyang mga buko ay dahil kay Alvin, ito ay nakapagtataka kung anong uri ng ekspresyon ang kanyang gagawin. Saint Stage Saint Beast. Naging malungkot ang mukha ni Alvin. Napagtanto din niya na ang Purple Cloud Thunder Rock ay isang Saint Stage Saint Beast. Sa sandaling maalala niya kung paano ipinadala sa kanya ng Saint Stage Saint Beast ang boses nito, hindi niya maiwasang mapuno ng kalituhan. Bakit siya tatanungin ng lalaking ito kung sino ang kinaiinisan niya? Hindi lang iyon, ngunit sinulyapan lang niya si Harman ng likas, at sa susunod na sandali, si Harman ay napahamak. Tila tinutulungan siya ng Purple Cloud Thunder Rock na ilabas ang kanyang galit. Sigurado siyang hindi pa niya nakilala ang Purple Cloud Thunder Rock na ito. Hindi lang iyon, ngunit ito rin ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakita niya ang isang Saint Stage Saint Beast. Anong klaseng swerte ang mayroon ako ngayon? Sa loob lang ng isang araw, nakatagpo talaga ako ng dalawang powerhouse ng Saint Stage. Siguro kung may koneksyon ba ang dalawa? Walang ideya si Alvin kung bakit, ngunit nang isipin niya hanggang sa huli, talagang iniugnay niya ang Purple Cloud Thunder Rock at Mildred, ang assassin ng Mountain Shade Black Market, na magkasama. How useless. Fine. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Sa tingin ko mas mabuti kung babalik ako sa Moon Illumination Sect kasama ka at hanapin ang pinakamalakas na tao sa sekta na paglaruan. Sigurado akong mas magiging interesante ito. Di nagtagal, narinig ni Alvin at ng iba pa ang boses ni Purple Cloud Thunder Rock na umalingaw-ngaw sa hangin. Sa susunod na sandali, ang Purple Cloud Thunder Rock at Harman ay sabay na lumitaw. Ang Purple Cloud Thunder Rock ay mukhang nasa mataas na espiritu at mukhang katulad ng dati. Gayunpaman, si Harman ay tila siya ay pinahirapan lamang. Bukod sa mga markang berde at pula sa buong katawan, ang kanyang robe ay napunit din ng husto. Bukod dito, siya ay kasalukuyang nagpapusade sa hangin gamit ang huling lakas. Habang pasuray-suray siya, parang anumang oras ay babagsak siya. Bagamat mukhang aba si Harman, nakahinga pa rin siya ng maluwag. Guru. Sa sandaling ito, tumakbo si Henderson papunta sa kanya sa isang napapanahong paraan. Nang tingnan niya ang Purple Cloud Thunder Rock, bakas din sa mga mata niya ang takot. Let's go. Susundan kita pabalik sa Moon Illumination Sect. Ang mga tao mula sa Moon Illumination Sect ay namutla matapos marinig ang mga salita ng Purple Cloud Thunder Rock. Bahagyang nanginig ang katawan nito bago ito nag-transform sa isang dalagang naka-purple na mukhang mga 16 hanggang 17 taong gulang. Ang makatarungan at maselang mukha na naglalaman pa rin ng bakas ng pagiging bata ay parang masisira sa isang pitik lang ng daliri. Siya ay isang magandang babae talaga. Gayunpaman, walang nakatutok sa kanyang hitsura matapos siyang mag-transform sa isang tao. Sa halip, lahat sila ay nabigla sa kanyang pagiging dominante. Bigla siyang sumulpat nang wala sa oras at sinabing gusto niyang may sumabay sa kanya para kumalas ang kanyang mga buko. Pagkatapos, si Harman, ang Vice Sect Leader ng Moon Illumination Sect, sa kasamaang palad ay pinili niya. Kung hindi ito nasaksihan ni Alvin sa sarili niyang mga mata, mahihirapan siyang iugnay ang batang babae na nakasuot ng purple sa kanyang harapan sa Purple Cloud Thunder Rock. 1521. Nang tingnan ng grupo ng mga tao mula sa Moon Illumination Sect ang mukhang hindi nakakapinsalang dalaga na nakasuot ng lila, lahat sila ay may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Walang nangahas na lumapit sa kanya. Nagtataka ako kung paano ka namin haharapin, young miss. Huminga ng malalim si Arwin bago siya tumingin sa batang babae na nakasuot ng lila at pilit na ngumiti sa kanyang mukha. Zir, sagot ng dalagang nakasuot ng lila. Kasabay nito, tumingin siya kay Alvin at Commandant na hindi nakapagsalita kay Alvin. Hindi naman kita masyadong kilala diba? Sa sandaling ito, mas na-curious si Alvin tungkol sa pagkakakilanlan ng batang babae na nakasuot ng purple. Siguro kung kamag-anak ba siya ng Mildred na iyon. Kung hindi, lahat ng ito ay nagkataon lang, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Bakit mo ako tinulungan kanina? Hindi naiwasang tanungin ni Alvin ang dalagang nakasuot ng lila sa pamamagitan ng voice transmission. Well, ikaw lang ang nakasuot ng purple sa mga taong ito. Hindi siya nakaimik sa sagot ng dalagang nakasuot ng lila.
Yun lang. Dahil lang dito, tinulungan mo akong ilabas ang galit ko. Talagang hindi alam ni Alvin kung ano pa ang sasabihin. Noong una, inisip niya na ang batang babaeng ito na nakasuot ng lila ay kamag-anak ni Mildred mula nang lumitaw ito, siya ang nagkusa na kausapin siya. Gayunpaman, nalaman na lang niya na ito ay dahil sa suot niyang purple. Sa mga tao mula sa Moon Illumination Sect, siya lang talaga ang nakasuot ng purple. Wala siyang ibang damit maliban sa kanyang damit na kulay ube. Maging ito ay sa kanyang nakaraang buhay o ngayon, siya ay nagkaroon lamang ng mga mata para sa kulay purple. Kaya ito ay talagang young Miss Seer. Hindi napansin ni Arwin ang batang babae na commandant kay Alvin dahil hindi siya naglakas loob na tingnan ito sa mga mata. Siya ay isang Saint Stage Saint Beast kung tutuusin. Young Miss Seer. Sa sandaling ito, magalang ding yumukod ang dalawa pang Inner Court Elder ng Moon Illumination Sect sa dalaga. Natatakot silang masaktan siya kung hindi sila magalang. Nang makita kung paano yumuyuko ang tatlong matatanda sa loob ng korte patungo sa batang babae, ang grupo ng mga disipulo sa loob ng court, natural, ay hindi nang ahas na magpabeya. Maging si Harman, na binugbog ng batang babae na iyon, ay inakay din si Henderson na yumuko sa kanya pagkatapos niyang bahagyang gumaling. Kahit na siya ay napahiya, hindi siya nagtanim ng anumang puot sa kanyang puso. Anong biro? Siya ay isang Saint Stage Saint Beast kung tutuusin. Kahit na nakapasok na siya sa stage ng Saint, hindi pa rin siya makakapareha nito, lalo na't nasa imminent Saint Stage lang siya ngayon. Kung maglakas loob siyang gumawa ng eksena sa Moon Illumination Sect, halatang tiwala siya sa kanyang lakas. Kung hindi, hindi siya kikilos ng walang ingat. Junior brother. Nang makita ni Arwin kung paano hindi yumuko si Alvin sa batang babae at tumayo ng ulo at balikat sa itaas ng iba, agad na bumalatay ang takot sa kanyang mukha. Mabilis siyang nagbigay ng paalala. Sa sandaling ito, nagsimula na ring mapansin ito ng ibang mga tao. Young Miss Seer. Bahagyang naantig si Alvin sa kanyang puso nang makita niya kung gaano kabalisa si Arwin. Upang hindi siya mag-alala, tumango siya sa dalagang nakasuot ng lila bilang pagbati. Ang mukha ni Arwin ay natakot nang makita niya kung gaano casual si Alvin. Ang iba, sa kabilang banda, lalo na si Harman, ang Vice-Sec leader, ay natutuwa sa sitwasyong ito dahil naramdaman niyang napahamak si Alvin. Gayunpaman, ang tugon ng batang babae ay nagdulot sa kanila ng ganap na pagkatulala. Hindi masama. Pareho tayo ng lasa. Gustong-gusto ko rin ang pagsusuot ng purple. Ang lilang ay ang pinakamahusay na kulay sa mundo. Pati green. Sobrang pangit talaga. Ngumiti ang batang miss at tumango kay Alvin bago tumingin kay Harman na nakasuot ng berde, nakakunot ang noo. Bakit may taong walang lasa sa mundong ito? Hindi ako makapaniwala na nakasuot ka talaga ng berde. Agad na natahimik ang mga tao. Ang pagsusuot ng purple ay katumbas ng pagkakaroon ng mabuting paghuhusga ngunit ang pagsusuot ng berde ay walang lasa. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ng batang babae, marahas na kumunat ang gilid ng kanyang bibig. Maliban sa katotohanang sinulyapan niya si Harman kanina, sinong mag-aakalang hindi rin siya nito gusto dahil nakasuot ito ng berdeng roba. Sa sandaling ito, ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan. Ang mga mata na nakatingin kay Harman ay naglalaman ng mga pahiwatig ng awa. Halos lumuwa si Harman ng dugo nang marinig niya ang mga salita ng dalaga. Napagpasyahan niyang sunugin ang bawat berdeng damit na pag-aari niya kapag bumalik siya sa sekta. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya ang pinili ng dalaga. As it turned out, dahil suot niya ang kulay na kinaiinisan niya. Isang makapangyarihang Vice-Sec leader ng Moon Illumination Sect ang brutal na binugbog ng isang Saint Stage Saint Beast dahil lang sa hindi tama ang damit na suot niya. Masasabi lamang ng mga alagad sa loob ng korte kung gaano kagulo ang ilalabas ng balitang ito kapag kumalat ito sa sekta. Lahat sila ay hindi nagulat na ang batang babae ay mahilig sa purple. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tunay na anyo ay ang isang napakalaking purple na ibon. Siya ay ganap na natatakpan ng mga balahibo ng lila. Sa kabilang banda, ang katotohanan na kinasusuklaman ng batang babae ang berde ay nagparamdam sa lahat na talagang malas si Harman. Naging biktima siya dahil lang dito.
Maging si Harman, Arwin o ang iba pa, lahat sila ay nag-iisip na itapon ang lahat ng berdeng damit na pag-aari nila nang bumalik sila sa sekta. Kung hindi, ito ay isang oras lamang bago ang isang bagay ay nangyari. Si Harman ay isang pangunahing halimbawa niyan. Hindi inaasahan ni Harman na ang insidente ngayon ay mananatili sa Moon Illumination sect sa loob ng maraming taon. Kahit na pagkatapos ng 100 taon, ito ay babanggitin pa rin sa lahat ng oras. Natural, naging biro ito. Ang insidenteng ito ay sumama kay Harman sa kanyang buong buhay. Kahit na sa sandaling malapit na siyang mamatay sa katandaan, hinahamon pa rin niya ang pagsusuot ng berde ngayon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nangyari sa hinaharap. Katulad nito, dinala ng grupo ng mga tao ng Moon Illumination sect ang batang babae, si Zier, pabalik sa sekta. Kung mayroon silang isa pang pagpipilian, natural, hindi nila siya ibabalik. Gayunpaman, ano pang pagpipilian ang mayroon sila? Nang halos makarating ang mga tao sa Moon Illumination sect, nakarating na rin si Mildred sa pugad ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances sa isang malayong lupain. Pagdating niya, agad niyang hinanap ang pinuno ng branch ng Mountain Shade Black Market. Ang pinuno ng Mountain Shade Black Market ay nakatira sa isang standalone na mansion sa gitna ng bundok. Nang pumasok si Mildred sa mansyon, kumilos siya ng walang pagpipigil at bumaba mula sa langit patungo sa likod bahay ng mansyon na tila siya ang may-ari ng lugar. Parang walang epekto sa kanya ang pagbuo sa langit sa itaas ng likod bahay. Sa likod bahay, ang isang maringal na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit na may gintong trim ay orihinal na naglilinang ng cross-legged. Gayunpaman, ang biglaang paggalaw ay naging dahilan ng kanyang pagdilat ng kanyang mga mata. Dahil nabalisa siya sa paggalaw, natural, walang ekspresyon sa mukha niya ang tuwa. Gayunpaman, sa sandaling makita niya ang pinagmulan ng kaguluhan, ang inis na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas at napalitan ng paggalang. Miss Mildred, biglang tumayo ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim at magalang na yumuko kay Mildred. Taos-puso ang kagandahang loob na ipinakita niya kay Mildred. Kung ang eksenang ito ay nasaksihan ng mga tao mula sa Mountain Shade Black Market, sila ay magugulat at mahirap paniwalaan. Ang pinuno ng branch ng kanilang Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances, ang taong may pinakamataas na posisyon, ay talagang nagpakita ng ganoong paraan sa harap ni Mildred, isang quasi 4-star assassin. Sa sandaling ito, nakaharap kay Mildred, ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market ay kumilos na parang kaharap niya ang kanyang superior. Sa harap ng pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market, malamig ang tingin ni Mildred habang walang pag-aalinlangan na sinabi, tawagan ang misyon tungkol sa disipulo ng Moon Illumination sect na si Alvin. May gamit ako sa kanya. Oo naman. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, hindi na siya nagtanong at agad na sumang-ayon dito. Tsaka agad siyang lumabas ng mansyon para ipasa ang order niya pagkaalis niya. Makalipas ang 1 oras, natanggap ng Operation Center ng Mountain Shade Black Market sa Han River City ang order na ito. Ipatigil ang misyon ng pagpatay sa alagad ng Moon Illumination sect, si Alvin. Nang matanggap ni Mortes ang utos na ito, naisip niyang mali ang narinig niya. Napagtanto na lang niyang hindi siya mali ang narinig matapos itong makumpirma ng 2 beses. Hindi lang iyon, ngunit ang kautusan ay personal na inilabas ng pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market. Huwag mong sabihing nabigo din si Mildred. Sumimangot si Theo. Posible naman. Tumango si Mortes bago muling lumitaw ang bakas ng pagdududa sa kanyang mukha. Gayunpaman, kahit na nabigo si Mildred, walang dahilan para ipasa ni leader ang utos na ito. Si Mildred ay isa lamang quasi 4-star assassin. Marami kaming 4-star at kahit quasi 5-star assassin sa aming branch. Bukod dito, ang lakas ng leader ay katumbas ng isang 5-star assassin. Natagpuan ni Mortes ang buong bagay na kakaiba. Marahil may ilang powerhouse na sumusuporta kay Alvin sa dilim, at binigay ng leader ang mukha ng powerhouse na iyon, haka-haka ni Theo. Mukhang ito lang ang makatwirang dahilan. Tumango si Mortes. Maliban dito, wala na siyang ibang maisip na dahilan. Nagningning ang mga mata ni Theo habang sinabi niya, sa ngayon, curious talaga ako sa Alvin na ito mula sa Moon Illumination sect.
Ang lakas ni Theo ay nasa quasi 5-star assassin stage sa Mountain Shade Black Market. Theo, hindi ka maaaring maging walang ingat. Ito ay isang utos na personal na ibinigay ng pinuno. Dapat mong malaman ang kanyang ugali. Lahat ng maglakas loob na sumalungat sa kanyang utos ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Mabilis na paalala ni Mortis nang marinig niya ang mga salita ni Theo. Relax. Nasabi ko lang na curious ako sa kanya. Wala akong balak na kumilos, sagot ni Theo. Nang maisip niya ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market, bakas ng pangamba ang mga mata niya. Nang dumating siya sa sangay, natalo na niya ang karamihan sa mga powerhouse ng Saint Stage. Isa lang sa kanila ang nakipagbunutan sa kanya. Gayunpaman, sa huli, ang ibang tao ay gumawa ng napakalakas na hakbang at natalo siya sa isang suntok lamang. Natalo siya to the point na kusa na niyang tinanggap. Ang taong nakatalo sa kanya sa isang suntok lamang ay walang iba kundi ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances. Di nagtagal, ang misyon na ibinigay ni Rohan sa Mountain Shade Black Market ay nakansela. Samantala, dumating na rin si Alvin at ang iba pa sa Moon Illumination Sect. Nang umalis sa paningin ni Alvin ang batang babae na may tunay na anyo ng isang Super Saint Beast Purple Cloud Thunder Rock, nakahinga siya ng maluwag. Bagamat pala kaibigan ang dalaga sa kanya, nakaramdam siya ng takot sa tuwing naaalala niya ang katotohanang madali siyang mapatay nito gamit ang kanyang lakas. Siguro kung ang iilang powerhouse ng Saint Stage sa ating sekta ay kayang talunin siya, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Napuno ng kuryosidad ang kanyang puso. 1522. Nagtataka si Alvin kung anong uri ng kaguluhan ang gagawin ng dalaga na si Purple Cloud Thunder Rock sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, ang sekta ay mapayapa gaya ng dati. Wala man lang commotion. Hindi napigilan ni Alvin ang bahagyang pagkadismaya. Naisip niya noong una na makakapanood siya ng magandang palabas at makakasaksi ng laban sa pagitan ng mga powerhouse ng Saint Stage kung lumikha ng kaguluhan ang Purple Cloud Thunder Rock sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumipat ang atensyon ni Alvin sa ibang lugar. Ang dahilan ay ang pagbubukas ng Kama League. Dahil siya ang kampyon ng hunting assessment ng Inner Court ng Moon Illumination Sect, natural, binigyan siya ng karapatang pumasok sa Kama League at pumili ng mga bagay na gusto niya doon. Naapektuhan ng ranking ng isa sa hunting assessment ang bilang ng mga bagay na maaaring kunin ng isa. Junior brother, sa simula, pinapayagan kang kumuha ng 5 bagay mula sa Kama League ng sekta. Gayunpaman, nakausap ko na ang sect leader, binigyan kanya ng pahintulot na kumuha ng 10 item. Sigurado akong ipinaalam niya ito sa elder na nagbabantay sa Kama League tungkol dito, sabi ni Arwin kay Alvin bago siya tumungo patungo sa Kama League ng sekta. Salamat, senior brother, pinasalamatan ni Alvin si Arwin habang nagniningning ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil kay Arwin, makakakuha lang siya ng 5 bagay mula sa Kama League ng sekta. Doble na ngayon ang mga gamit na maibabalik niya. Magkapatid tayo, kailangan ba nating magpasalamat sa isa't isa? Magagalit ako kung magiging magalang ka pa rin sa hinaharap, sabi ni Arwin, na nagkukunwaring galit. Tumango si Alvin. Dapat kang pumunta ngayon. Mayroon kang buong araw sa iyong sarili. Halika hanapin mo ako kapag bumalik ka mula sa Kama League. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ni Arwin. Tugon ni Alvin bago siya umalis patungo sa Kama League. Ang Kama League ng sekta ay magbubukas ng ilang araw. Bilang taong unang nagranggo sa hunting assessment, pinayagan siyang pumasok sa unang araw para pumili ng mga bagay mula sa Kama League ng sekta. Ang ikalawang araw ay ibibigay sa taong pumangalawa at iba pa. Ang Kama League ng sekta ay matatagpuan sa hilaga ng panloob na korte ng Moon Illumination Sect. Nakalibre ito, at tila isang sira-sirang mansyon mula sa malayo. Halatang-halata na ito ay matagal na. Ang nagbabantay sa Kama League ay isang mukhang ordinaryong matanda na nakasuot ng punit na damit. Nagwawalis siya ng sahig nang dumating si Alvin. Ang dumi sa sahig ay winalis sa parehong direksyon sa bawat solong pagwawalis. Napakalakas ng cultivation base. Ang paraan ng pagwawalis ng matanda ay nagpatunay na mayroon siyang makapangyarihang cultivation base.
Nagdulot ito ng pagiging solemna ni Alvin. Kaya naman, si Alvin ay hindi nang ahas na magpakalma ng kaharap niya ang matanda. Binati niya siya, "Elder. Ikaw si Alvin." Dahan daw ang inangat ng matanda ang kanyang ulo at tumingin kay Alvin. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagwawalis. Nagpatuloy siya sa pagwawalis habang hindi nagbabago ang direksyon ng dumi kahit na nalilito siya. Nagulat si Alvin sa kontrol ng lalaki. Oo. Si Alvin ay hindi nang ahas na mag-alinlangan ng harapin ang tanong ng matanda. Biglang napansin ni Alvin na nagbago ang pagtingin sa kanya ng matanda. Biglang lumiwanag ang kanyang maulap na mga mata na nagparamdam kay Alvin na para siyang USA na nahuli sa mga headlight. Pakiramdam niya ay wala siyang may tatago sa matanda. Nang magsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa si Alvin, nagpatuloy ang matanda sa pagwawalis pagkatapos niyang mahinahong sabihin, "Maaari kang pumasok." Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumukas ang pinto sa kamalig ng sekta. Pagkatapos ay kumilos si Alvin upang pumasok sa kamalig. Habang dumadaan siya sa pasukan ng bodega, banayad niyang ibinalik ang tingin sa matanda. Natuklasan niya na ang matanda ay umaaligid sa hangin sa bawat hakbang niya. Para siyang lumulutang. Maaaring ang elder na ito ay isang powerhouse ng Saint Stage. Kahit si Alvin ay walang ideya kung bakit iyon ang pumasok sa kanyang isipan. Kung ang matanda ay isang powerhouse ng Saint Stage o hindi, iniwan niya si Alvin na may malalim na impresyon. Habang naglalakad siya papasok sa kamalig ng sekta, ang unang ginawa ni Alvin ay makipag-ugnayan kay Elder Hal sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. "Elder Hal, tingnan kung mayroong anumang material na angkop para ibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda dito." Ang mga bagay sa kamalig ng Moon Illumination Sect ay ipinasa mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang ilan sa mga bagay ay naiwan doon ng mahabang panahon dahil sa kanilang karaniwang hitsura. Ang mga alagad sa loob ng korte na pinalad na makapasok sa kamalig ay kadalasang natatanaw sila. Hindi nag-alala si Alvin na mawalan siya ng magandang bagay kasama si Elder Hal dito. Maaari kang pumili ng 10 item. Isang voice transmission ang biglang pumasok sa tainga ni Alvin. Agad na nakilala ni Alvin ang boses. Pag-aari iyon ng matanda na nagwawalis sa pasukan. Mabilis na pumili si Alvin ng 7 gamit-gamit ang matatalas na mata ni Elder Hal. Ang 7 bagay ay mga materyales upang maibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Iyon din ang pinakamagandang materyales na makukuha sa kamalig ng sekta. Bagamat marami pang materyales na maaaring magamit upang maibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, hindi sila kasing husay ng 7 bagay na pinili niya. Piliin ang 3 item para sa natitirang 3. Kinuha ni Alvin ang 3 bagay na parang feng shui compass gaya ng payo ni Elder Hal. Natural, mukha lang silang feng shui compass. Ang mga pattern sa mga ito ay ganap na naiiba mula sa isang feng shui compass. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Ano ang mga ito? Nagtataka na tanong ni Alvin. Mga formation compass ang mga ito, sabi ni Elder Hal. Mga formation compass. Natigilan si Alvin. First time niyang marinig ang tungkol dito. Ano ito? Kung hindi mo alam kung ano ang formation compass, sigurado akong alam mo kung ano ang formation. Tanong ni Elder Hal. Tumanggaw si Alvin. Siya ay hindi estranghero sa mga pormasayon. Sa Mortal Continent, ang Cloud Continent, namanan niya ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor para madali niyang mai-set up ang inscription formations. Ang inscription formations ay isa ring uri ng pagbuo. Samantala, ang isang pormasayon ay hinati sa 3 kategorya sa Dao Martial Saint Land. Ang isa ay ang Dao Talisman Formations, ang pangalawa ay ang Saint Inscription Formations, at ang panghuli ay ang kombinasyon ng Dao Talismans at Saint Inscriptions. Ito ay isang pormasayon na umakma sa isa't isa. Sa 3 uri ng pormasayon na ito, ang huli ang pinakamaganda. Sa pamamagitan ng mga formation compass na ito, maaari mong personal na i-activate ang mga formations, sabi ni Elder Hal. Kadalasan, kailangan ng kaunting pagsisikap para sa isang tao na mag-set up ng isang formation, at ang tao ay kailangang maranasan.
Samantala, ang mga formations na nilikha ng isang formation compass ay lubos na umaasa sa formation compass. Kahit na ang mga taong walang kaalaman sa formation ay maaaring i-activate ang formation sa formation compass. Natigilan si Alvin sa mga salita ni Elder Hal, natagulan siya bago bumalik sa katinoan. Formation compass. Maaari nitong i-activate ang formations. Ang mukha ni Alvin ay puno ng pananabik na bawi niya ang kanyang pakiramdam at napagtantong may natuklasan siyang kayamanan. Gayunpaman, ang mga sumunod na sinabi ni Elder Hal ay parang malamig na tubig na binuhusan sa kanya, dahilan para kumalma siya. Bagaman ang tatlong formation compass na ito ay mahusay, lahat sila ay sira at hindi magagamit upang mag-set up ng mga porma sayon. Elder Hal, dahil sira na ang mga ito, hindi ba mawawala ng silbi na kunin ko sila? Tatlo pa lang ang mapipili ko, gusto mo ba talagang kunin ko itong tatlong sirang bagay? Sabi ni Alvin na may pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Bagamat talagang kaakit-akit ang mga formation compass, ang mga sirang formation compass na hindi magagamit sa pag-set up ng mga formation ay walang silbi. Sino ang nagsabi na sila ay sirang bagay? Sinabi ni Elder Hal, maaari kong ayusin ang tatlong formation compass na ito. Gayunpaman, kakailanganin ko ng mas mahabang oras para ayusin ang dalawa sa mga ito dahil mas nasira ang mga ito. Maaayos ko ang huling formation compass sa loob ng 3 buwan ng pinakamaraming. Maaari mo bang ayusin ang mga ito? Muling nagningning ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Natural, malamang na hindi kayang ayusin ng mga ordinaryong tao ang mga ito. Gayunpaman, madali para sa akin. Bukod dito, ang tatlong formation compass na ito ay hindi ganoon kahusay, sabi ni Elder Hal. Hindi ba sila ganoon kagaling? Medyo nasaraan ng loob si Alvin nang marinig niya iyon. Hindi talaga sila ganoon kagaling sa akin, ngunit malaki ang maitutulong nito sa iyo sa ngayon. Kahit na ang mga powerhouse ng sand stage dito ay maaaring hindi masira ang mga porma sayon na nasa tatlong formation compass na ito, sabi ni Elder Hal. Maging ang mga powerhouse ng saint stage dito ay maaaring hindi masira ang mga ito. Ang damdamin ni Alvin ay parang roller coaster, pataas at pababa. Sa sandaling ito, naalala niya kung saan nanggaling si Elder Hal. Maaaring parang wala lang kay Elder Hal ang mga formation compass, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala ito sa Dow Marshall Saint Land. Gayunpaman, kahit na ang mga formation compass ay nasa perpektong kondisyon, ang kapangyarihan ay nakasalalay sa puwersa na ipinapasok sa kanila, patuloy na pagsasalita ni Elder Hal. Tumango si Alvin, naiintindihan niya iyon. Katulad ng inscription formations na naset up niya pabalik sa Cloud Continent. Nakadepende ang kapangyarihan sa puwersang nakapaloob sa origin stones na ginamit niya. Pagkatapos ay pipiliin ko sila. Nagtiwala si Alvin kay Elder Hal kaya kinuha niya ang tatlong formation compass. Iyon din ang tanging tatlong formation compass sa kamalig ng Moon Illumination Sect. Kahit na ang tatlong formation compass ay inilagay sa isang hindi gaanong mahalagang sulok, sila ay inilagay ng magkasama. Ito ay malinaw na ito ay mula sa parehong koleksyon ng isang Moon Illumination Sect's Elder. Dahil tapos na siyang pumili ng mga gamit, hindi na binalak ni Alvin na manatili pa at agad na umalis. Hindi niya nakalimutang batiin ang matanda na nagwawalis ng sahig nang siya ay umalis. Samantala, ang matanda na nagwawalis ng sahig ay hindi man lang tiningnan ang kanyang spatial ring. Gayunpaman, hindi nagulat si Alvin. Sa makapangyarihang cultivation base ng matanda, tiyak na mapapansin niya ito kung sinubukan ni Alvin na maglaro sa kamalig. Sa pagbabalik, hindi napigilan ni Alvin ang kanyang pagkamausisa at tinanong si Elder Hal, Elder Hal, alam mo ba kung anong uri ng mga porma sayon ang nasa tatlong formation compass? Sa tatlong formation compass, ang isa sa kanila ay maaaring mag-set up ng hallucinogenic formation habang ang dalawa ay maaaring mag-set up ng offensive formation at defensive formation, sabi ni Elder Hal pagkatapos niya marinig ang tanong ni Alvin. 1523. Tatlong iba't ibang uri ng porma sayon. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal.
Nag-aalala siya na ang mga pormasayon na nakapaloob sa tatlong formation compass ay maaaring ang parehong uri ng formation. Parang na-overthink niya ito. Elder Hal, iniisip ko kung aling formation sa formation compass ang pinakamabilis mong maaayos. Nagtataka na tanong ni Alvin. Sabik siyang malaman ang sagot, umaasang ito ang offensive formation. Naniniwala siya na ang isang offensive formation na na-activate gamit ang kanyang true energy ay magiging mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng lahat ng teknik na pinagsama-sama niya ng buong lakas. Kaya naman, umaasa siyang ang formation compass na pinakamabilis na maaayos ay naglalaman ng offensive formation. Sa kasamaang palad, ang isang panaginip ay walang katapusan na mas maganda kaysa sa malupit na katotohanan. Ang hallucinogenic formation. Ang tugon ni Elder Hal ay labis na ikinadismaya ni Alvin. Magiging mahusay pa rin ito kahit na ito ay ang defensive formation, ngunit ito ba ay ang hallucinogenic formation? Ang hallucinogenic formation ay katulad ng illusory formation sa Cloud Continent. Maaari itong magamit upang mag-ilusyon sa iba. Ang pagkabigo ni Alvin ay unti-unting nawala habang iniisip niya ito. Hindi masyadong masama ang hallucinogenic formation dahil nakakapagpa-hallucinate ito sa mga kaaway ko, at kaya kong hampasin sa kritikal na sandali. Natuwa si Alvin tungkol sa formation compass na malapit ng ayusin. Ano man ang mangyari, maituturing na malaki ang natamo niya ngayon kaya maganda ang mood ni Alvin. Gayunpaman, ang kanyang mahusay na kalooban ay hindi nagtagal. Ito ay dahil sa sinabi sa kanya ni Arwin sa kanyang pagbabalik. Ang guro ay muntik nang mapatay ni Rohan. Ang mukha ni Alvin ay naging solemn na habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto. Si Rohan ang nagpunta sa guro dahil wala siyang magagawa sa akin. Junior brother, hinala ko na si Rohan din ang lumapit sa Mountain Shade Black Market para patayin ka, haka-haka ni Arwin. Malamang. Sabi ni Alvin sa kanyang malalim na boses habang tumatango. Nagniningning pa rin ang mabangis na kinang sa kanyang mga mata. Akala ko magiging behave si Rohan pagkatapos ko siyang komprontahin. Hindi ko akalaing gagawin niya iyon sa panlabas na anyo pero mas naging malupit sa loob. Hindi ko na siya papakawalan sa pagkakataong ito. Malamig na tumikim si Arwin habang may malamig na hangarin sa pagpatay na lumitaw sa kanyang mga mata. Marahil kahit si Rohan ay hindi inaasahan na si Alvin ay magkakaroon ng ganoon kataas na lugar sa puso ni Arwin. Dumating sa punto na gustong patayin ni Arwin si Rohan dahil lang sa ginawa niyang pagtatangka sa buhay ni Clark at pinaghihinalaan niyang siya ang may kasalanan sa likod ng Mountain Shade Black Market na sinusubukang patayin si Alvin. Kung alam ni Rohan, hindi na sana siya babalik sa Moon Illumination Sect pagkatapos niyang lisanin ang Mount Hill City. Senior brother, gusto kong harapin ito, sabi ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Malamig at walang emosyon ang boses niya. Nalampasan ni Rohan ang linya. Naiintindihan ko. Nang makita ang determinasyon sa mukha ni Alvin, alam ni Arwin na nakapagdesisyon na siya kaya tumango siya. At saka, si Clark ay kasalukuyang nasa outer court. Gusto mo ba siyang makita? Sinabi ni Arwin kay Alvin. Nandito na si teacher. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Agad siyang nagpaalam kay Arwin at pumunta sa outer court para hanapin si Clark. Nang makita muli ni Alvin si Clark, tinawag niya ito bilang guro tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Ikaw na ang nakababatang kapatid ni Elder Arwin ngayon, hindi mo na ako matatawag na guro. Iisipin ng mga tao na ikaw ay walang kwenta kapag narinig nila ito. Nakangiti hanggang tainga si Clark nang makita niyang muli si Alvin. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin nila tungkol sa akin. Ikaw ang aking guro ngayon, at ikaw ang aking guro magpakailanman, mataimtim na sabi ni Alvin. Ang dalawang bagay na lubos kong ipinagmamalaki, si Clark, ay ang pagtanggap sa iyo at kay Loki bilang mga disipulo, masayang sabi ni Clark. Loki. Sumimangot si Alvin. May confused expression sa mukha niya. Hindi ba nagtaksil si Loki sa kanyang guro? Bakit niya sinabing ang pagtanggap kay Loki bilang kanyang disipulo ay isang bagay na ipinagmamalaki niya? Natural, mahuhulaan ni Clark kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alvin nang sumimangot siya.
Kasunod nito, ikinwento niya ang nangyari kay Loki, ang kanyang pekeng pagtataksil, at ang kanyang intensyon na ipaghiganti siya. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol kay Loki na pinatay ni Rohan. Tumibok ang puso ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Clark. Wala siyang ideya na napakaraming nagawa ni Loki para sa kanyang guro. Sa sandaling ito, siya ay labis na nahihiya sa kanyang sarili. Tumingin si Alvin sa kanluran at mahinang bumulong sa kanyang sarili, Loki, mangyaring magpahinga sa langit. Ipaghihiganti kita. Ginawa niya ang pangakong ito bilang isang tao. Guro, baka hindi ka na bumalik sa Mount Hill City. Hahanapin ko si Elder Dorian at hihilingin sa kanya na magbigay ng utos para manatili ka, sabi ni Alvin kay Clark. Ang Elder Dorian na binanggit niya ay, natural, ang Moon Illumination Sect's Outer Court Grand Elder Johnny Dorian. Hindi na kailangan iyon. Tinanggihan ni Clark ang kabaitan ni Alvin habang umiiling siya. Nasanay na ako sa Mount Hill City sa mga taong ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ko. Magiging ligtas ako sa mga taong ipinadala ni Elder Arwin para protektahan ako. Tumango si Alvin at pagkatapos ay nagtanong, Guro, kailan mo balak bumalik sa Mount Hill City? Plano ko ring sumama. Narito ako para lang makita ka. Maaari akong bumalik ngayong nagkita na tayo, sabi ni Clark. Kung gayon, aalis tayo bukas. Sasama ako sa iyo, sabi ni Alvin pagkatapos mag-isip sandali. May plano si Alvin. Babalik siya sa Mount Hill City bago pumunta sa closed-door cultivation para makita ang mga taong matagal na niyang hindi nakikita. Pagkatapos ay babalik siya rito para pumasok sa closed-door cultivation para makapasok sa Perfection Saint Rudiment Stage. Sa sandaling makapasok siya sa Perfection Saint Rudiment Stage, aalis siya sa Moon Illumination Sect at tatango sa Half Moon Island. Sige. Agad namang pumayag si Clark. Kinabukasan, may dagdag na tao na sumusunod kina Alvin at Clark pabalik sa Mount Hill City. Ito ay walang iba kundi si Arwin. Natural, sumama lang si Arwin dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Alvin. Kasama nila si Arwin, natural lang na smooth sailing ang kanilang paglalakbay ng walang anumang hadlang. Habang sina Alvin at Clark ay bumalik sa Mount Hill City, si Rohan ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang mali sa mga taong iyon mula sa Mountain Shade Black Market? Paano nila mapalampas ang napakagandang pagkakataon sa panahon ng hunting assessment? Sana hindi na nila ako bibiguin sa pagkakataong ito. Si Rohan ay nasa ilalim ng impresyon na ang mga tao mula sa Mountain Shade Black Market ay hindi umaatake kaya't buhay pa si Alvin. Nagtataka ito kung ano ang magiging reaksyon ni Rohan kapag nalaman niyang kinansela ng Mountain Shade Black Market ang misyon na patayin si Alvin. Naramdaman ni Alvin ang mabilis na paglipad ng oras sa kanyang paglalakbay pabalik sa Mount Hill City. Ang dahilan ng kanyang paglalakbay pabalik sa Mount Hill City sa pagkakataong ito ay pangunahin upang makita ang kanyang kuya Ron at ang maliit na batang babae, si Tintin. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Clark sina Ron at Tintin sa estate ng gobernador ng lungsod nang umalis si Alvin. Si Ron na ang posisyon ay tumaas ay binigyan na ngayon ng pagkakataong makilala ang matataas na opisyal sa Mount Hill City. Alam niyang ang lahat ng ito ay dahil kay Alvin kaya siya nakatanggap ng ganoong pagtrato. Kung hindi, hindi mangyayari ang ganito sa isang city guard na tulad niya. Samantala, ang maliit na batang babae, si Tintin, ay may mahusay na talento sa pagiging isang beast tamer kaya nakipag-usap si Alvin kay Clark bago siya umalis. Gusto niyang sanayin at linangin ni Clark ang kanyang talento sa aspetong iyon. Natural, pumayag naman siya agad. Mahal na mahal din niya ang kaibig-ibig na batang babae na ito. Isang silhouette ang lumitaw sa ulo ni Alvin nang umalis siya sa Mount Hill City kasama si Arwin. Ito ay isang batang babae na pumasok sa Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate ng Mount Hill City kasama niya noon. Siya ay kabayanihan at higit sa isang tugma para sa karamihan ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi niya ito hinanap sa paglalakbay na ito. Ang tanging ginawa niya ay kausapin si Clark, na hinihiling sa kanya na alagaan siyang mabuti. Iba ngayon si Alvin. Hindi nang ahas si Clark na mag-alinlangan ng tumugon sa kanyang kahilingan. Bagamat siya ang guro ni Alvin sa panlabas, alam na alam niya kung gaano kahalaga sa kanya si Alvin.
Pagkatapos bumalik sa sekta kasama si Arwin, si Alvin ay pumasok sa closed-door cultivation para makapasok sa Perfection Saint Rudiment stage. Naturally, maraming mga hadlang sa bawat antas pagdating sa pagtataas ng base ng paglilinang ng isang tao. Sa makatuwid, huminto si Alvin upang linangin ang mga diskarte ng Saint Grace martial tactics sa tuwing makakatagpo siya ng mga hadlang. Sa paglipas ng panahon, si Alvin na naglilinang sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay nilinang na ang Aerolite Shower technique mula sa Saint Grade Martial Tactic Colossal Aerolite Arrow hanggang sa pinakamataas na antas nito na ang Impeccable Stage. Ang Aerolite Shower ay nasa Impeccable Stage na ngayon. Dahil nakamit ko na ito, nangangahulugan ito na maaari ko ng opisyal na simulan ang paglinang ng nag-iisang defensive technique sa Colossal Aerolite Arrow, ang Colossal Arrow Bell. Medyo emosyonal si Alvin. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito kung tutuusin. Ang Colossal Arrow Bell ay nakahihigit sa karaniwang pamamaraan ng pagtatanggol ng ordinaryong human rank Saint Grade martial tactic dahil ito ang tanging diskarte sa pagtatanggol sa Colossal Aerolite Arrow. Naturally, mahirap itong linangin. Pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan ni Alvin kung bakit kailangang linangin ang Aerolite Shower sa pinakamataas na antas, ang Impeccable Stage, bago linangin ang Colossal Arrow Bell. Ito ay dahil ang Colossal Arrow Bell ay nabuo ng Aerolite Shower na nilinang sa pinakamataas na antas. Ang mga arrow na parang mga aerolite ay patuloy na umiikot sa katawan ni Alvin, na lumilikha ng isang matigas na kalasag. Bagamat kasi simula pa lang niyang linangin ito, ang lakas ng depensa nito ay higit na nakahihigit sa ordinaryong high-level na human rank Saint Grade martial tactic. Dahil ang Colossal Arrow Bell ay ang teknik na matagal nang hinihintay ni Alvin, at ang kapangyarihan nito ay kapansin-pansin, masigasig niyang nilinang ito mula sa simula hanggang sa katapusan. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang linangin din ang kanyang cultivation base kahit na masigasig niyang nililinang ang Colossal Arrow Bell. Sa wakas, pagkatapos gumugol ng 20 buwan, nakatumbas ng 4 na buwan sa labas, sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, sa wakas ay nalampasan ni Alvin ang huling hadlang ng Mastery Saint Rudiment Stage at matagumpay na nakapasok sa Perfection Saint Rudiment Stage. Nakalusot ako. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata pagkatapos ng kanyang tagumpay. May banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Panahon na para umalis sa sekta at bumalik sa Half Moon Island. 1524. Magagamit ko ang True Energy Consolidated Beast Technique dahil nakalusot ako sa Perfection Saint Rudiment Stage. Muling nakaramdam ng emosyonal si Alvin habang iniisip niya ito. Gusto niyang subukan agad ang True Energy Consolidated Beast Technique. Gayunpaman, walang nangyari kahit na sinubukan niya ng mahabang panahon. Halos nakalimutan ko. Dahil ang True Energy Consolidated Weapon ay hindi maaaring gumana sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, makatuwiran na ang True Energy Consolidated Beast ay hindi rin gagana. Kailangan kong subukan ito sa labas, naisip ni Alvin sa sarili. Iniwan niya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at bumalik sa kanyang silid sa sandaling naisip niya ito. Gayunpaman, hindi siya nanatili roon at sa halip ay lumabas. Pagkaalis niya, dumating siya sa courtyard at sinubukang i-cast ang True Energy Consolidated Beast Technique. Isang dagandong ng dumadagandong na True Energy ang mabilis na lumabas sa katawan ni Alvin. Mabilis itong bumaril sa langit, naglalabas ng halatang enerhiya ng dugo at nakakatakot na aura. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinalawig na True Energy ay naging isang Maringal na Divine Dragon na 10-10 metro ang haba. Sa mas malapit na pagsisiyasat, matutuklasan ng isa na mayroon itong 5 matutulis na kuko sa bawat kamay at binti nito. Isa itong 5-clawed Divine Dragon. Bukod dito, ang enerhiya ng dugo na nakapalibot sa katawan ng 5-clawed Divine Dragon ay napakalinaw dahil hindi ito pinagsama-sama sa pamamagitan ng imahinasyon. Isa itong True Energy Consolidated Beast na nabuo gamit ang Blood Essence. Ang nasabing True Energy Consolidated Beast ay mas malakas. Upang maiwasang lumikha ng matinding kaguluhan, umalis si Alvin pagkatapos pagsamahin ang 5-clawed Divine Dragon sa kanyang True Energy. Dapat akong lumabas at tingnan kung gaano ito kalakas.
Bagamat pinagsama-sama ni Alvin ang 5-Clawed Divine Dragon gamit ang True Energy Consolidated Beast Technique, wala siyang ideya kung gaano ito kalakas. Ang alam niya ay isang True Energy Consolidated Beast na pinagsama-sama mula sa Blood Essence ay mas malakas kaysa sa ordinaryong True Energy Consolidated Beasts. Hindi niya alam kung gaano ito kalakas. Nang umalis si Alvin, hindi niya napansin na may umaaligid sa itaas ng kalangitan. Malinaw na nakita ng tao ang lahat ng nangyari. Nakita ng taong iyon ang 5-Clawed Divine Dragon na si Alvin ay pinagsama sa True Energy Consolidated Beast Technique. Ito ay ang Divine Dragon Phenomenon. Blood Essence Consolidated Beast. At pinagsama niya ang isang 5-Clawed Divine Dragon. Kamag-anak ba siya ng Dragon Clan? Kung hindi, paanong posible na mayroon siyang Blood Essence ng 5-Clawed Divine Dragon? Bakas ng pagdududa at pagkabigla ang maririnig sa boses. Ang boses ay pagmamayari ng isang lilang ibon na dumapo sa balikat ng isang itim na figure. Ang Blood Essence Consolidated Beast ay ang pagbuo ng True Energy Consolidated Beast gamit ang Blood Essence bilang pundasyon nito. Kahit na ang 5-Clawed Divine Dragon na si Alvin ay pinagsama-sama kanina ay isa ring True Energy Consolidated Beast, para mas tumpak, isa itong Blood Essence Consolidated Beast. Siguro. Ang itim na figure ay isang babaeng ganap na nakasuot ng itim. Siya ay may magandang katawan na kayang pukawin ang sinumang lalaki sa mundo. Ang nakaitim na babae ay walang iba kundi ang assassin mula sa Mountain Shade Black Market na si Mildred. Bukod sa kanyang sarili at sa purple na ibon sa kanyang balikat, ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market ay maaaring ang tanging nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa buong lugar ng Nine Sect Alliance. Ate, kailan tayo aalis sa lugar na ito sa gitna ng kawalan? Bukod sa pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market na medyo makapangyarihan, ang iba ay masyadong mahina. Ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect ay hindi man lang makatiis ng 3 hit mula sa akin, sabi ng Purple Bird, bahagyang nagalit. Talagang aalis kami kapag tapos na kami sa aming trabaho, sabi ni Mildred. Tara na. Sumunod tayo sa kanya. Sabi ni Mildred at sinundan si Alvin. Ganap niyang binaliwala ang Flight Prohibition Formation na sumasaklaw sa buong Moon Illumination Sect. Kasabay nito, umalis si Alvin sa mansyon ni Arwin sa pamamagitan ng paglalakad. Umalis siya sa inner court at sa ari-arian ng Moon Illumination Sect. Bagamat nag-iisa siya nang umalis siya sa ari-arian ng Moon Illumination Sect sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan at diskarte, hindi siya natakot kahit na makaharap niya ang mga tao sa Paramount Saint Rudiment Stage. Natural, hindi siya nang ahas na sabihin na kaya niyang talunin ang lahat sa Paramount Saint Rudiment Stage. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding mga tao sa Paramount Saint Rudiment Stage na malapit nang makapasok sa Saint Stage. Ang mga taong iyon ay nasa tuktok ng stage ng Saint Rudiment, at sila ay itinuturing na pinakamahusay, bukod sa mga powerhouse ng Saint Stage. Kung gagamitin nila ang hindi mahuhulaan na teritoryo, kahit si Alvin ay walang kumpiyansa na talunin sila. Maraming bagay si Alvin na maaasahan. Nagtiwala pa nga siya na maaalis niya kaagad ang mga tao sa imminent Saint Stage gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Sa makatuwid, siya ay walang takot nang umalis siya sa Moon Illumination Sect. Naturally, alam niyang hindi niya malalaman kung sinusundan siya ng isang powerhouse ng Saint Stage. Gayunpaman, kung ang isang powerhouse ng Saint Stage ay talagang gusto siyang patayin, hindi na kailangang sundan siya. Madali lang siyang patayin ng taong iyon sa Moon Illumination Sect. Pagkatapos umalis sa ari-arian ng Moon Illumination Sect, pumunta si Alvin sa lugar kung saan siya dinala ni Arwin upang subukan ang 3 Saint Inscriptions. Ito ay isang malawak na hanay ng bundok na may maraming malalakas na mabangis na hayop. Inilabas ni Alvin ang lahat ng mayroon siya sa hanay ng bundok. Sa halip na sabihing pinakawalan niya ang lahat ng mayroon siya, mas tumpak na sabihing ganap niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng Divine Dragon na pinagsama-sama ng kanyang true energy. Ang Divine Dragon Phenomenon ay nabuo mula sa isang 5-Clawed Divine Dragon's Blood Essence bilang pundasyon nito. Taglay nito ang puwersa ng dragon na nagdulot ng takot sa mga mabangis na hayop na dumaan. Pinatay nito ang bawat mabangis na hayop na nakatagpo nito.
Napansin ni Alvin na kahit ang mga mabangis na hayop sa Mastery Saint Rudiment stage ay hindi makatiis sa mga pag-atake ng Divine Dragon Phenomenon. Ang Divine Dragon Phenomenon ay napakalakas na lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang Divine Dragon Phenomenon ng may 5-clawed Divine Dragon ay higit pa sa ilang tiklop na mas malakas kaysa sa ordinaryong True Energy Consolidated Beasts. Nakumpirma ito ni Alvin ng napakabilis. Sa sandaling ito, iniisip niya kung gaano kadaling matatalo ng kanyang Divine Dragon Phenomenon ang iba pang True Energy Consolidated Beasts. Napakalakas! Gulat na sabi ng Purple Bird na nasa taas ng langit. Paanong hindi ito magiging makapangyarihan? Isa itong Divine Dragon na pinagsama-sama sa asensya ng dugo ng 5-clawed Divine Dragon bilang pundasyon nito, mahinahong sagot ni Mildred. Parang hindi siya nagulat. Ate, sinusundan pa ba natin siya? Tanong ng Purple Bird. Tumanggaw si Mildred. Kaya hanggang kailan natin siya susundan? Pilit ng ngiti ang tanong ng Purple Bird. Hanggang sa matagpuan natin ang taong hinahanap ko, diretsyong sabi ni Mildred habang kumikislap ang kanyang mga mata. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na sinundan siya ng 2 tao sa stage ng Saint. Kung hindi siya magiging excited gaya ngayon. Ang kasabihang, walang hangganan ang dagat para sa mga isda na sumisid sa kanyang kalooban, walang limitasyon ang kalangitan para sa mga ibon upang lumipad ng maluwag, na inilarawan ni Alvin ng napakahusay habang siya ay pumasok sa bulubundukin na puno ng mga mababangas na hayop. Ang Divine Dragon Phenomenon ay mag-aalis ng landas. Ito ay walang talo. Natural, ito ay dahil ang pinakamakapangyarihang hayop na nakatagpo niya sa ngayon ay nasa Mastery Saint Rudiment stage lamang. Bakit walang mga mabangis na hayop sa Perfection Saint Rudiment stage? Medyo nainip si Alvin. Hindi na niya naramdaman na nakakatuwang pumatay sa mga wild beast ng Mastery Saint Rudiment stage gamit ang Divine Dragon Phenomenon. Sabik siyang pumatay ng mga mabangis na hayop ng Perfection Saint Rudiment gamit ang kanyang Divine Dragon Phenomenon kahit na ito ay medyo imposible. Kahit na ang isang Divine Dragon Phenomenon na pinagsama-sama sa asensya ng dugo ng 5-clawed Dragon bilang pundasyon nito ay isang True Energy Consolidated Beast gaano man ito kalakas. Nagkaroon ng makabuluhang pagkakaiba kung ihahambing sa isang tunay na mabangis na hayop ng Perfection Saint Rudiment stage. Hindi nakatagpo ni Alvin ang anumang mga mabangis na hayop ng Perfection Saint Rudiment stage kahit lumipas ang kalahating araw. Lalo siyang naiinip habang lumilipas ang panahon. Hindi bale, marami akong pagkakataon sa hinaharap. Oras na para ihanda ang sarili ko. Aalis ako sa Half Moon Island pagkatapos ng ilang araw ng paghahanda. Gamaan ang pakiramdam ni Alvin. Nagpasya siyang bumalik sa Half Moon Island sa loob ng ilang araw. Sabik na umuwi si Alvin nang maisip niya ang kanyang 2 nobya na nagdadalang tao sa kanyang mga anak. Sa totoo lang, wala naman siyang masyadong pinaghahandaan. Ang gusto niyang gawin ay ipaalam kay Arwin pati na rin magpaalam sa mga taong kilala niya. Bukod doon, gusto niyang maglaan ng oras sa paglilinang ng Colossal Arrow Bell sa Colossal Aerolite Arrow. Bilang isang defensive technique ng isang Saint Grade Martial Tactic na kapantay ng isang Earth Rank Saint Grade Martial Tactic, ang kapangyarihan ng Colossal Arrow Bell ay mas mataas kaysa sa mga diskarte sa pagtatanggol ng ordinaryong Saint Grade Martial Tactics. Kahit na nilinang lamang ni Alvin ang Colossal Arrow Bell sa ikalawang antas, ang elementary stage, ang kakayahan nito sa pagtatanggol ay higit na nalampasan ang Golden Shirt. Naturally, may mga pagkakaiba sa pagitan ng Colossal Arrow Bell at ng Golden Shirt kahit na mayroong parehong mga diskarte sa pagtatanggol. Ang mahalagang bahagi tungkol sa Colossal Arrow Bell ay ang koordinasyon nito sa Aerolite Shower. Parang kabibi ang nabuong depensa sa labas. Samantala, ang Golden Shirt ay nagbigay diin sa laman ng isang tao. Bukod sa pagbubuo ng defensive layer sa katawan, pinalakas din nito ang laman ng isang tao. Dahil sa malaking pagkakaiba, hindi sila nakaapekto sa isa't isa at maaaring magkasama. Samantala, si Alvin na naghahanda na bumalik sa Half Moon Island ay walang ideya na si Rohan ay naging masama mula noong araw na bumalik siya mula sa Han River City hanggang ngayon. Ito ay dahil sa wakas ay nalaman niyang ang Mountain Shade Black Market ay huminto sa misyon na patayin si Alvin.
Galit na galit siya nang marinig ang tungkol dito. Bagamat ibinalik sa kanya ng Mountain Shade Black Market ang kanyang bayad ng 10 beses, hindi siya natuwa. Ito ay dahil alam niyang hindi natatanggap ang Mountain Shade Black Market ng mga misyon na patayin si Alvin mula sa araw na iyon. Natural, iniisip ni Rohan kung bakit tumanggi ang Mountain Shade Black Market na gawin ang misyon na patayin si Alvin. May sikreto ba sa likod ni Alvin na hindi niya alam? Sa huli, nakarating siya sa isa pang conclusion. Si Arwin ay dapat na may ilang koneksyon sa Mountain Shade Black Market at hinikayat niya silang kanselahin ang misyon na patayin si Alvin. Kailangan ko ba talagang panoorin ang batang iyon na lumaki ng ganoon? Mapatla ang mukha ni Rohan. Ang kanyang mga mata ay parang magpapaputok sa sandaling maisip niya si Alvin. Hindi. Dapat mamatay ang brat. Kung hindi siya mamamatay, wala akong magagawa kay Clark. Dapat mamatay siya. Dapat mamatay din si Clark. Tila nawala ng malay si Rohan. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ni Rohan nang dumating ang isang disipulo sa loob ng korte na may dalang balita. Ang pag-iwan ni Alvin sa Moon Illumination Sect na mag-isa at bumalik sa kanyang bayan. Sigurado ka bang totoo ang balitang ito? Mataimtim na tiningnan ni Rohan ang disipulo sa loob ng korte sa harap niya. 1525. Talagang totoo. Si Alvin mismo ang nagsabi sa mga panlabas na disipulo mula sa Mount Hill City, sabi ng disipulo sa loob ng court habang tumatango. Mabuti. 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 Nang marinig ni Rohan ang mga salita ng disipulo sa loob ng korte, sinabi niyang mabuti, ng 3 beses at pinaalis ang disipulo sa loob ng korte pagkatapos sabihin, ipagpatuloy ang pagmasdan kung nasaan si Alvin. Iulat sa akin kaagad kapag may nangyari. Oo. Kahit na ang disipulo sa loob ng korte ay hindi disipulo ni Rohan, siya ay isang kampan ni Rohan at tapat sa kanya. Nang marinig ni Rohan ang balita mula sa disipulo ng inner court, si Alvin ay aalis na sa sekta at bumalik sa kanyang bayan. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin kung siya ay talagang aalis mag-isa. Bulong ni Rohan sa kanyang sarili habang nagniningning ang kanyang mga mata. Si Elder Rohan. Sa sandaling ito, isa pang disipulo sa loob ng korte na kampan din ni Rohan ang lumapit sa kanya na may dalang balita. Lumabas si Elder Ferlan mula sa kanyang closed-door cultivation. Elder Ferlan. Nang marinig ang ulat ng disipulo sa loob ng korte, muling nagningning ang mga mata ni Rohan. Pinalis niya ang inner court at napangiti sa sarili. Sakto namang lumabas si Elder Ferlan. Tinutulungan din kaya ako ng Diyos na patayin ang Alvin na iyon. Si Ferlan ay katulad niya. Pareho silang mga elder sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect. Gayunpaman, ang kakayahan ni Ferlan ay mas malakas kumpara sa kanya. Ang kakayahan ni Ferlan ay nirerango sa nangungunang 3 sa lahat ng mga elder sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect. Sinasabing nagpunta siya sa closed-door cultivation upang makapasok sa nalalapit na stage ng Saint. Magtagumpay man siya o hindi, tiyak na tataas ang kanyang kakayahan. Bukod doon, may ibang pagkakakilanlan si Ferlan. Siya ang master ng outer court disciple, si Fred, na pinatay noon ni Alvin. Siya ay rank no. 79 sa Earth ranking. Si Fred ay hinikayat ng direktang disipulo ni Rohan, si Skyler, at nagpadala ng imbitasyon ng death duel kay Alvin. Sa huli ay namatay siya sa mga kamay ni Alvin. Gayunpaman, naging misteryo ang lahat simula nang mamatay si Skyler. Gayunpaman, si Fred na pinatay ni Alvin ay ang malamig, mahirap na katotohanan. Sa makatuwid, hinanap ni Rohan si Ferlan nang malaman niyang lumabas siya mula sa kanyang closed-door cultivation. Elder Ferlan, binabati kita. Akala ko ba marami kang napala sa pagkakataong ito? Masigasig na binati ni Rohan si Ferlan sa sandaling nakilala niya ito sa kanyang mansyon. Si Ferlan ay isang matandang lalaki na may puting buhok at namumulang pisngi. May aura siyang santo, para siyang galing sa ibang mundo. Gayunpaman, taliwas sa sigla ni Rohan, si Ferlan ay kalmado, naglalabas ng malamig at nakakatakot na aura. Elder Rohan, nandito ka kaagad pagkalabas ko sa closed-door cultivation. Mabilis ka sa balita. Sigh.
Matapos marinig ang mga salita ni Ferlan, nawala ang ngiti sa mukha ni Rohan, at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Elder Ferlan, hinahanap kita sa nakalipas na kalahating taon. Gayunpaman, nasa closed-door cultivation ka tuwing bibisita ako. May magagawa ba ako para sa iyo? Tumingin si Ferlan kay Rohan. Bagamat kalmado pa rin ang tono niya, may bahid ng curiosity. Elder Ferlan, dahil kagagaling mo lang sa closed-door cultivation, sa palagay ko hindi mo alam na pinatay si Fred. Muling bumantong hininga si Rohan. Anong sabi mo? Ang mga salita ni Rohan ay naging dahilan upang ang kalmadong ekspresyon ni Ferlan ay biglang nagbago. Sabi mo, pinatay si Fred. Oo. Tumango si Rohan. Sino? Sino ang may gawa nito? Tanong ni Ferlan sa kanyang malalim na boses habang ang mga alon ng malamig na aura ay lumalabas sa kanyang katawan. Natuwa si Rohan nang mapansin niya ang galit ni Ferlan. Kung mas nagmamalasakit si Ferlan kay Fred, mas masaya siya. Ito ay isang alagad ng sekta na tinatawag na Alvin. Kakapasok lang niya sa sekta 1 taon na ang nakakaraan, sabi ni Rohan. So bago lang siya sa sekta. Nang marinig ang mga salita ni Rohan, mas naging solemn na ang mukha ni Ferlan. Lumingon siya kay Rohan at malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol dito, gusto kong malaman kung ano ang eksaktong nangyari. Tumango si Rohan at pagkatapos ay nagsimulang magkwento tungkol sa death duel invitation na ipinadala ni Fred kay Alvin. Sa proseso, lalo pang nagalit si Ferlan habang nakikinig siya kay Fred. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas dahil sa kanyang napukaw na emosyon. Saan siya nanggaling? Si Ferlan ay isang inner court elder na kilalang kilala sa Moon Illumination sect sa loob ng maraming taon kaya hindi nagtagal ay kinalma niya ang sarili. Nang magsalita siya, napakalalim ng boses niya na parang dagandong ng kulog. Siya ay mula sa Mount Hill City. Siya ay isang disipulo ni Clark, ang city governor ng Mount Hill City, sabi ni Rohan. Mount Hill City. Clark. Tumingin ng malalim si Ferlan sa mga mata ni Rohan pagkatapos niyang marinig ang kanyang mga salita. Rohan, kung tama ang pagkakaalala ko. Mukhang kaaway mo si Clark. Oo, tumango si Rohan at nanghihinayang sinabi, Elder Ferlan, ako rin ang may kasalanan. Kung hindi ko hahayaang mabuhay ang Clark na iyon hanggang ngayon, hindi niya magagawang kunin ang Alvin na iyon bilang kanyang disipulo, at hindi niya mairerekomenda si Alvin sa Moon Illumination sect. Kung hindi pumunta si Alvin sa Moon Illumination sect, hindi mamamatay si Fred. Bagamat huli na ang mga sinabi ni Rohan, parang sinadya niya talaga iyon. Tapos na ngayon. Hindi mo na kailangang sabihin ang lahat ng ito. Isang pahiwatig ng hangarin ng pagpatay ang kumislap sa mga mata ni Ferlan. Para bang paghiwalayin niya si Alvin kung siya ang nasa harap niya ngayon. Gaman ang pakiramdam ni Rohan nang makita niya iyon. Nag-aalala siya na si Ferlan ay magiging interesado lamang kay Alvin at nakalimutan ang tungkol sa paghihiganti kay Fred pagkatapos malaman ang tungkol dito. Parang nag-o-overthink lang siya. Elder Ferlan, alam kong sabik kang patayin si Alvin para ipaghiganti si Fred. Gayunpaman, iba siya ngayon. Bukod sa iyo, natatakot ako na kahit ang sect leader ay kailangang maging magalang sa kanya kapag nagkita sila, sabi ni Rohan. Maging ang sect leader ay kailangang magalang sa kanya kapag nagkita sila. Nagbago ang ekspresyon ni Ferlan at nagtanong sa kanyang malalim na boses, maaaring isa sa mga dakilang elder ang tumanggap sa kanya bilang isang disipulo. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Ferlan. Hindi yon. Umiling si Rohan. Kung hindi yon, ano ang mayroon siya para maging magalang ang sect leader sa kanya? Tanong ni Ferlan na nakakunot ang noo. Wala akong ideya kung ano ang ginawa ni Alvin para makuha ang pabor ni Elder Arwin, sabi ni Rohan habang bumantong hininga, kung hindi, napatay ko siya ng mas maaga at naipaghiganti ko si Fred nang hindi na kailangang hintayin si Elder Ferlan na lumabas sa closed-door cultivation. Avenge Fred. Tinitigan ni Ferlan si Rohan at malamig na sinabi, akala ko ba ay nag-aalala kang lalakas siya at tutulungan si Clark na salakayin ka kaya't sabik kang patayin siya para maiwasan ang gulo sa hinaharap.
Alam niya ang kaunti tungkol sa nangyari sa pagitan ni Rohan at Clark. Napangiti si Rohan sa kahihiyan ngunit hindi ito itinanggi. Alam niyang walang silbi ang pagtanggi niya rito. So ibig sabihin, tinanggap siya ni Elder Arwin bilang kanyang disipulo. Mukhang talagang kahanga-hanga siyang makuha ang pabor ni Elder Arwin. Kabilang sa mga elder sa loob ng korte sa Moon Illumination Sect, si Arwin ay ang tanging may hawak ng pangalan ng pamilyang Arwin. Kaya naman, alam niyang may koneksyon si Alvin kay Arwin sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Rohan. Natural, ang unang pumasok sa isip niya ay si Arwin na tinanggap si Alvin bilang kanyang disipulo. Natatakot din siya kay Arwin. Hindi siya kinuha ni Elder Arwin bilang isang disipulo. Umiling si Rohan. Hindi niya siya kinuha bilang kanyang alagad. Hindi maiwasan ni Ferlan na gumaan ang pakiramdam nang marinig niya iyon. Wala siyang lakas ng loob na labanan si Arwin. Bagamat ang kanyang kakayahan ay nireranggo ang nangungunang tatlo sa mga matatanda sa loob ng korte, si Arwin ay nireranggo ang no. Isa pagkatapos ng lahat. Bagamat lumaki ang kanyang lakas mula nang pumasok siya sa closed-door cultivation, naglakas loob lamang siyang hamanin ang taong nasa rangkang no. 2. Hindi niya naisip na hamanin si Arwin. Maaari niyang labanan si Arwin kung lumaban sila ng walang kamay ng walang anumang saint weapons. Gayunpaman, tiyak na hindi siya magiging katapat ni Arwin kung gagamitin nila ang saint weapons. Ito ay dahil si Arwin ay may saint weapon na may 3 3-star saint inscriptions na nakasulat dito. Iyon lamang ang maaaring ganap na mang-api sa kanyang saint weapon. Nang makita niya ang maaliwalas na ekspresyon sa mukha ni Ferlan, si Rohan, nakaramdam ng pait sa loob, ay naghulog ng malaking bomba. Bagaman hindi siya kinuha ni Elder Arwin bilang kanyang disipulo, tinanggap niya siya bilang isang disipulo sa ngalan ng kanyang guro. Ganyan naging kapatid niya si Alvin. Kailangang sabihin ng isa na ang bombang ibinagsak ni Rohan ay isang malakas. Sandali nitong ginulat si Ferlan bago siya tuluyang nanambalik. Si Alvin na pumatay kay Fred ay naging nakababatang kapatid ni Elder Arwin. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na nakikipagpulong si Rohan sa isa pang elder sa loob ng korte, na nagbabalak na patayin siya. Magugulat siya sa sobrang pag-iisip niya kapag nalaman niya ito. Isa lamang siyang alagad sa loob ng korte, ngunit pinag-uusapan siya ng 2 matatanda sa loob ng korte. Bagamat maaaring hindi siya ang huli sa Moon Illumination Sect na maging isang alamat, tiyak na siya ang una. Ilang araw bago siya umalis, bumaba si Alvin sa labas ng court para kausapin sina Arnold at Lex. Pagkatapos ay bumalik siya sa inner court at kinausap si Elder Gary. Sinabi niya sa kanya na aalis siya sa sekta upang bumalik sa kanyang bayan upang harapin ang ilang bagay. Si Elder Gary ang elder sa loob ng korte na nakilala niya sa Merit Pavilion noon. Si Elder Gary ang nagdala sa kanya sa Arwin. Si Elder Gary ay isa sa iilang tao sa Moon Illumination Sect na pamilyar sa kanya. Junior kuya, sasama ako sa iyo. Gayunpaman, si Arwin ang huling nakaalam tungkol sa kanyang plano sa lahat ng taong pamilyar sa kanya. Nagplano siyang umalis kasama si Alvin sa sandaling malaman niya ang tungkol sa plano dahil nag-aalala siyang pabayaan si Alvin na mag-isa. Senior brother, hindi ka na kailangang problemayan. Babalik ako ng mag-isa, nakangiting sabi ni Alvin. Hindi. Masyadong delikado. Dapat sumama ako sayo. Umiling si Arwin, determinado siya. Bagamat siya ay determinado, siya ay nakumbinsi ni Alvin sa kalaunan. Ito ay dahil ipinakita sa kanya ni Alvin ang kanyang cultivation base sa Perfection Saint Rudiment Stage at kaunti sa kanyang True Energy Consolidated Beast Technique. 1526. Ang 5-Clawed Divine Dragon Phenomenon na pinagsama-sama ni Alvin gamit ang True Energy Consolidated Beast Technique ay tinalo ang True Energy Consolidated Beast ni Arwin ng mapanirang sa isang suntok lang. Natural, natigilan si Arwin. Sa una, nabigla na siya nang malaman niyang si Alvin ay nakalusot sa Perfection Saint Rudiment Stage. Siya ay ganap na natulala ngayong nasaksihan niya ang True Energy Consolidated Beast ni Alvin na tinalo siya sa isang suntok. Okay pa rin kung ang kanyang True Energy Consolidated Beast ay pinagsama ng imahinasyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang True Energy Consolidated Beast ay kapareho ni Alvin.
Pinagsama-sama rin ito ng kanyang true energy at isang asensya ng dugo ng Saint Beast. Bilang isang Saint Inscription Master, natural lang na nakuha niya ang asensya ng dugo ng Saint Beast sa itaas ng Perfection Saint Rudiment Stage bago siya nakapasok sa Perfection Saint Rudiment Stage. Junior Brother, ang True Energy Consolidated Beast ba ang maalamat na Divine Dragon? Gulat na tanong ni Arwin pagkatapos huminga ng malalim. Narinig lang niya ang tungkol sa Divine Dragons, ngunit hindi pa siya nakakita ni isa. Noong una, nang isagawa ni Alvin ang True Energy Consolidated Beast Technique at pinagsama-sama ang Divine Dragon Phenomenon, napansin na niya kung gaano katangi-tangi ang Divine Dragon Phenomenon ni Alvin. Napakabilis, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at naalala niyang nagbasa tungkol sa Divine Dragons. Nang makita ang halimaw na nabuo ni Alvin gamit ang kanyang True Energy Consolidated Beast Technique, napagtanto niya na ito ay may katulad na katangian sa mga Divine Dragon na nabasa niya. Tama iyan. Nakangiting tumango si Alvin. Ibig sabihin, nakuha ni Junior Brother ang asensya ng dugo ng Divine Dragon bago ito. Sumili ang inggit sa mga mata ni Arwin. Natural, hindi naman talaga siya nagseselos. Sa katunayan, taos-puso siyang masaya para kay Alvin. Junior Brother, isa kang kahangahangang tao. Nakuha mo pa ang asensya ng dugo ng Divine Dragon. Narinig ko na ang Divine Dragons ay ang hari ng Saint Beast sa isang paraan. Kahit na curious siya kung paano nakuha ni Alvin ang dugo ng Divine Dragon, hindi siya nagtanong tungkol dito. Lahat ay may kanya-kanyang sekreto. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Arwin, ngumiti lang siya nang walang sinasabi. Napansin niya na tila hindi nakilala ni Arwin ang Divine Dragon Phenomenon na pinagsama niya sa kanyang True Energy Consolidated Beast ay talagang isang 5-clawed Divine Dragon. Marahil ay walang ideya si Senior Brother na ang mga Divine Dragon ay ikinategorya sa tatlong klase, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Dahil nagpaalam na si Alvin sa lahat ng gusto niya, umalis siya sa ari-arian ng Moon Illumination Sect makalipas ang 2 araw, handang bumalik sa Half Moon Island. Pinaalis ni Arwin si Alvin sa ari-arian ng Moon Illumination Sect. Junior Brother, hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Sa oras na iyon, dalhin mo na rin ang iyong 2 fiancé. Ang mga babaeng karapat-dapat sa gayong kabayanihang figure na tulad mo ay dapat na pambihira. Kung gayon Senior Brother, kailangan mong maghanda ng mga regalo para sa kanila, nakangiting sabi ni Alvin. Kailangan ko lang maghanda ng 2 regalo di ba? Wala iyon, mapagbigay na sabi ni Arwin. Senior Brother, natatakot ako na kailangan mong maghanda ng higit sa 2 regalo. Kailangan mong maghanda ng 4 na regalo. Ang ngiti ni Alvin ay naging mas kaakit-akit sa sandaling ito. 4 na regalo. Nanlaki ang mga mata ni Arwin. Di ba 2 lang ang fiancé mo? Nakalimutan kong sabihin sa iyo na buntis ang 2 kong kasintahan. Babalik ako doon sa kanila kapag nanganak sila, nakangiting sabi ni Alvin. Napaka-importanteng balita, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sinabi ni Arwin, na medyo nalungkot, siguro dapat akong sumama sa iyo. Hindi lamang kita mapoprotektahan sa iyong paglalakbay, ngunit maaari kong makilala ang aking 2 pamangkin. Walang nagmamadali, Senior Brother. Talagang dadalhin ko sila dito pagbalik ko, nakangiting sabi ni Alvin. Hindi niya dinala dito dati sina Kelly at Megan dahil hindi siya pamilyar sa Dow Marshall St. Land noon. Wala siyang matitirahan dati. Ngayong kasama na siya sa Moon Illumination Sect, maaari niyang dalhin ang 2 babae dito nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kapag nandito si Arwin, siguradong ligtas sila sa Moon Illumination Sect. Pagkatapos mangyaring magmadaling bumalik, gusto kong makita ang aking 2 pamangkin na isisilang pa, sabi ni Arwin. Huwag kang mag-alala, kuya. Dadalhin ko sila dito kapag ipinanganak ang mga bata. Tumango si Alvin at umalis pagkatapos magpaalam muli kay Arwin. Matapos mawala ni Alvin ang kanyang paningin, lumingon si Arwin upang bumalik sa Moon Illumination Sect na may ningning sa kanyang mga mata. Pagkabalik sa inner court, ang una niyang ginawa ay pumasok sa isang malaking mansyon. Hindi niya mansyon iyon, ngunit pumasok siya sa lugar na parang walang may-ari ng lugar.
Ang mga tao sa mansyon ay hindi nang ahas na pigilan siya. Elder Arwin, iniisip ko kung ano ang nagdala sa iyo dito. Sa sandaling ito, isang tao ang lumabas ng mansyon na masigasig na sinalubong si Arwin. Ang tao ay walang iba kundi si Rohan. Tila masigasig si Rohan sa hitsura, ngunit may kumikinang sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na hindi siya nagulat sa pagbisita ni Arwin. Natural, dumating ako para sa isang dahilan, mahinahong sabi ni Arwin. Puro excuse lang ang ginawa niya. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya dumating ay upang bantayan si Rohan upang matiyak na hindi siya mawawala sa kanyang paningin sa panahong ito. Hindi niya kailangang mag-alala na susubukan ni Rohan na saktan ang kanyang nakababatang kapatid na si Alvin kung gagawin niya ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Arwin na hindi lang si Rohan ang taong gustong kunin ang buhay ni Alvin ngayon. Bagamat ang Mountain Shade Black Market ay nagpahinto sa misyon na patayin si Alvin at tinanggihan ang mga misyon na pumatay sa kanya, may ibang tao na gustong pumatay sa kanya. Samantala, si Alvin ay nagtungo sa timog pagkatapos magpaalam kay Arwin. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, hindi na niya kailangang magtago. Kaya niyang maglibot ng walang takot. Natural, ito ay dahil ang timog ay malapit sa hangganan ng Dow Marshall Saint Land. Hayaan ang mga powerhouse ng Saint Stage, halos walang tao sa itaas ng stage ng Saint Rudiment sa hangganan ng Dow Marshall Saint Land. Natural, dahil bihira lang ito, hindi ibig sabihin na wala na. Gayunpaman, walang masyadong Marshall at Dow cultivator sa Saint Rudiment Stage na maaaring magbanta sa kanya kaya hindi na siya kailangang matakot. Whoosh! Si Alvin na sa una ay naglalakbay sa isang average na bilis ay biglang lumipad ng buong bilis, patungo sa malayo. Hindi nagtagal, nakarating siya sa itaas ng isang malawak na dalampasigan. Ang dalampasigan ay ang hangganan ng Dow Marshall Saint Land. Aalis siya sa Dow Marshall Saint Land kapag tumawid siya sa dagat. Gayunpaman, huminto si Alvin habang umaaligid siya sa ibabaw ng dalampasigan. Sabay talikod na nanatiling tahimik. Matagal mo na akong sinusundan. Hindi mo ba naisip na oras na para magpakita ka? Mahinahong sabi ni Alvin habang nakatingin sa langit sa malayo. Hindi malakas ang boses niya, pero sobrang linaw. Madali nitong tinabyunan ang ingay ng mga alon. Gayunpaman, walang tumugon sa kanya. Parang walang tao. Si Alvin ay nanatiling matyaga gayunpaman. Nakatutok ang mga mata niya sa isang direksyon. Upang maging mas tumpak, ang kanyang mga mata ay sinanay sa isang ulap sa malayo na parang may nagtatago sa likod nito. Sa wakas ay lumabas ang isang silhouette mula sa likod ng ulap pagkatapos ng 15 minuto. Paano mo nalaman? Ang taong lumabas mula sa likod ng ulap ay isang matandang lalaki. Puti ang buhok niya, at namumula ang pisngi. Siya ay nagkaroon ng hitsura ng isang santo. Isang bakas ng hinala ang sumilay sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Sa tingin mo ba mahirap kang matuklasan? Malamig na sinabi ni Alvin, sabihin mo sa akin. Sino ka, at bakit mo ako sinusundan? Hindi na siya magtataka kung ang sumunod sa kanya ay si Rohan dahil handa na siya sa pag-iisip para doon. Noong nasa Moon Illumination Sect pa siya, sinadya niyang ipaalam na iiwan niya ang Moon Illumination Sect na mag-isa at babalik sa kanyang bayan. Ito ay talagang isang pain. Ang layunin ng pain ay para maakit ang malalaking isda, at ang malaking isda ay si Rohan. Pinlano niyang akitin si Rohan na patayin siya para hindi na makabalik si Rohan sa Moon Illumination Sect. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, tiwala siyang kaya niyang patayin si Rohan. Si Rohan ay isa lamang ordinaryong Paramount Saint Rudiment Stage Marshall cultivator. Wala siya sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage at wala rin siya sa Imminent Saint Stage. Siya ay 70% na nakatitiyak na kaya niyang talunin si Rohan. Naisip pa niyang kaya niyang patayin si Rohan sa pagkakataong ito para ipaghiganti ang kanyang guro na si Clark. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi siya sinundan ni Rohan. Bagamat may sumunod sa kanya, ang taong ito ay hindi si Rohan. Gayunpaman, natitiyak niyang ang cultivation base ng taong ito ay hindi mas mababa kaysa kay Rohan. Pinandilatan ng matandang lalaki si Alvin at nakangiting sinabi, paano mo ako tanungin kung sino ako pagkatapos patayin ang aking disipulo?
Patayin ang iyong alagad. Natigilan si Alvin noong una. Pero, may pumasok sa isip niya nang maisip niya iyon. Ang tanging disipulo ng Moon Illumination Sect na napatay niya ay si Fred. Batay sa kanyang nalalaman, si Fred ay may isang master na isang Moon Illumination Sect's Inner Court Elder, si Ferlan. Ang kanyang kakayahan ay nireranggo sa nangungunang tatlo sa lahat ng mga elder sa loob ng korte sa Moon Illumination Sect. Ikaw ba si Ferlan? Ang master ni Fred. Halos sigurado si Alvin na ang matandang may puting buhok at namumula ang pisngi ay si Ferlan, ang master ni Fred. Tama, ako si Ferlan. Prangka na sabi ni Ferlan. Akala ko wala si Elder Ferlan para makipag-chat dahil matagal mo na akong sinusundan. Tumingin si Alvin kay Ferlan na may kakaibang ngiti. Bagamat wala siyang ideya kung bakit kalmado si Alvin, hindi niya ito masyadong inisip. Natural, hindi siya nag-aalala na may lihim na nagpoprotekta kay Alvin. Sa kanyang kakayahan, maliban na lang kung may nagtatago na powerhouse ng Saint Stage, imposibleng hindi niya mapansin ang presensya ng iba. Tiyak na masasabi niya kahit na si Arwin ang nagtatago. Napakakalma mo kahit na mamamatay ka na. Bukod sa lahat, ang tapang mo ay bihira sa mga nakababatang henerasyon. Sa kasamaang palad, hindi kita mabubuhay simula nang mapatay mo ang aking disipulo, matuwid na sabi ni Ferlan. Elder Ferlan. Nanunuya si Alvin habang nagsasalita, ang disipulo mong si Fred ang nagpadala sa akin ng imbitasyon ng death duel dati. Siya ang gustong pumatay sa akin. Hindi ako ang gustong pumatay sa kanya. Sa tingin mo ba dapat na lang akong tumayo doon at hayaan siyang patayin ako sa sitwasyong iyon dahil lang sa iyong Ferlan, disipulo? 1527. Ang galing mo magsalita. Malamig na tumikim si Ferlan habang nagdidilim ang kanyang mga mata. Gayunpaman, kahit gaano ka kahusay sa mga salita, hindi ka makakataka sa kamatayan ngayon. Nagbago ang aura sa katawan ni Ferlan nang matapos siyang magsalita. Bigla, nakaramdam si Alvin ng bahagyang pang-aapi na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pressure. Sigurado si Alvin na ito ang True Energy Consolidated Territory ni Ferlan. Bagamat walang ideya si Alvin kung ano ang teritoryo ni Ferlan, hindi siya natakot. Ipinagpatuloy ni Ferlan ang pagcast ng True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast Techniques, pinagsama niya ang isang napakalaking saber gamit ang kanyang True Energy Consolidated Weapon Technique. Kung titingnan kung paano inilalabas ni Ferlan ang lahat ng kanyang kapangyarihan, bukod sa pagpapatunay na siya ay isang maingat na tao, ipinakita nito na talagang gusto niyang mamatay si Alvin dito. True Energy Consolidated Weapon. Isa kang Mastery Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Lumaki ang mga mag-aaral ni Ferlan nang malaman niyang maaaring i-cast ni Alvin ang True Energy Consolidated Weapon Technique. Paano kung isa akong Mastery Saint Rudiment Stage Martial Cultivator? Parang wala lang ako kumpara sa iyo, Elder Ferlan. Napangiti si Alvin. Siyempre naman. Ang tono ni Ferlan ay puno ng pagmamataas. Ako ay isang Paramount Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Ang pagpatay sa isang Mastery Saint Rudiment Stage Martial Cultivator na tulad mo ay kasing dali ng pagpatay ng manok at pag-trim ng damo. Bagamat iyon ang sinabi ni Ferlan, nabigla pa rin siya sa cultivation base ni Alvin. Si Alvin ay isa lamang outer court disciple na hindi pa nakakapasok sa stage ng Saint Rudiment, wala pang isang taon nang sumabak siya sa death duel kasama ang kanyang disipulong si Fred. Gayunpaman, isa na siyang Mastery Saint Rudiment Stage Martial Cultivator ngayon. Mukhang tiwala si Elder Ferlan sa kanyang kakayahan. Lumawak ang ngisi ni Alvin. Gayunpaman, hindi tumugon si Ferlan sa kanyang pahayag at nagpatuloy sa pagsasalita, mukhang nakalusot ka na sa mortal shedding stage noong pinatay mo ang aking disipulong si Fred. Gayunpaman, curious talaga ako. Paano mo nagawang itago ang iyong cultivation base at pinaniwalaan ang lahat na isa ka lang mortal shedding stage martial cultivator? Batay sa mga salita ni Ferlan, halatang sigurado siyang si Alvin ay isa ng Saint Rudiment Stage Martial Cultivator nang pumasok siya sa Moon Illumination Sect.
Iniisip niya kung anong uri ng pamamaraan ang ginamit ni Alvin para itago ang kanyang cultivation base na nagtulak sa mga tao na maniwala na isa lang siyang mortal shedding stage martial cultivator nang suriin siya gamit ang kanilang spiritual energy. Hindi siya naniniwala na nagawa ni Alvin na makalusot sa Mastery Saint Rudiment stage mula sa Mastery Mortal Shedding stage sa loob ng isang taon. Hinding-hindi niya iyon paniniwalaan. Bukod sa Nine Sect Alliance nila, walang katulad ni Alvin kahit sa gitnang lugar ng Dao Martial Saint Land kung saan nagtipon ang lahat ng powerhouses at henyo. Kaya naman, sigurado siyang tama ang kanyang teorya. Naniniwala siya na pinatay ni Alvin ang kanyang disipulong si Fred sa pamamagitan ng paglalaro ng pipi at paglalaro ng marumi. Kumukulo ang galit ni Ferlan nang maisip niya ito. Alamin lahat-lahat. Nang marinig ang mga salita ni Ferlan, naisip ni Alvin na ito ay nakakatawa at nagpakita ng mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Tila kinukutya siya dahil sa pagiging musmos niya. Kahit anong uri ng pamamaraan ang ginamit mo para itago ang iyong cultivation base, nakatadhana kang mamatay ngayon. Si Ferlan ay humakbang pasulong habang ang hangin sa 100 metrong radius ay huminto sa oras na nasa gitna siya. Iyon ang teritoryong pinaganya niya kanina. Kasabay nito, ang napakalaking saber na nabuo mula sa kanyang True Energy Consolidated Weapon Technique sa itaas ng kanyang ulo ay naglabas ng mabangis na aura na nakatarget kay Alvin. Samantala, ang higanting hayop na nabuo mula sa kanyang True Energy Consolidated Beast Technique ay nakatitig kay Alvin. Ang higanting hayop ay mukhang isang leon ngunit hindi ganap. May matalim itong sungay sa ulo. Mayroong isang layer ng enerhiya ng dugo na nakapalibot sa higanting hayop. Ito ang simbolo ng isang Blood Energy Consolidated Beast. Pinagsama-sama rin ang Blood Energy Consolidated Beast ni Ferlan na may True Energy at isang essence ng dugo ng Saint Beast bilang pundasyon nito. Hindi maihahambing dito ang True Energy Consolidated Beasts. Hindi man lang nagulat si Alvin. Sa kasalukuyang tagumpay ni Ferlan, siya ay dapat na isang kahangahangang tao mula pa noong bata pa siya sa Moon Illumination Sect. Madali para sa kanya na makuha ang blood essence ng isang Saint Beast sa itaas ng Perfection Saint Rudiment stage sa tulong ng powerhouse ng Moon Illumination Sect. Ito lang ang hindi maihahambing sa Devil Seal tablet na ginamit niya para patayin ang assassin ng Mountain Shade Black Market noon. Nang ikalat ni Ferlan ang puwersa ng teritoryo sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang teritoryo, naramdaman ni Alvin ang matinding pressure na idiniin sa kanya. Medyo na-suffocate siya dahil hindi niya ito nakitang paparating. Biglang namutla ang mukha niya na parang papel. Ikaw ay isa lamang Mastery Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, ikaw ay nakatadhana na maging isda sa aking chopping board dahil ikaw ay nasa aking gravitational territory. Ngumisi si Ferlan nang tingnan niya ang maputlang mukha ni Alvin. Gravitational territory. Namulat si Alvin matapos marinig ang mga salita ni Ferlan. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit naramdaman niya ang matinding pagdiin sa kanya. Ito ay sanhi ng gravitational territory na pinagsama ng True Energy Consolidated Territory ni Ferlan. Ang gravitational territory ay isang medyo karaniwang teritoryo kung saan ang gravity sa loob ng teritoryo ay maaaring tumaas sa isang tiyak na antas. Samantala, hindi napansin ni na Alvin at Ferlan na mayroong isang babae na ganap na natatakpan ng itim na umaaligid sa itaas ng kalangitan. Masasabi ng isa na ito ay isang babae mula sa kanyang mahusay na figure. Ang purple bird na dumapo sa balikat ng babae ay nagsabi, "Ate, gusto mo bang tulungan kita?" Natatakot ako na hindi siya makakapareha sa matandang iyon. Hindi na kailangan. Umiling ang ginang habang kumikinang ang mga mata. Hindi mo ba napansin? Kalmado siya simula pa lang. Iyon ay nagpapakitang may tiwala siya. Confident. Umiling ang purple bird. Siya ay isa lamang Perfection Saint Rudiment Martial Cultivator habang ang matandang iyon ay nasa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage, at siya rin ay nakakabisado ng Gravitational Territory. Mahirap para sa kanya na maglakad sa loob ng Gravitational Territory kaya mahirap para sa kanya na lumaban. Malinaw na ang lilang ibon ay minamala si Alvin. Manood ka na lang. Hindi pa huli ang lahat para tumulong ka kung hindi talaga siya makakapareha sa huli, sabi ng ginang.
Tumango ang Purple Bird habang nakatingin sa ibaba, excited. Samantala, si Alvin ay tila ang tanging bagay na umiiral sa mga mata ng ginang. Masasabi niyang kalmado si Alvin mula sa simula hanggang sa huli. Ito ay hindi isang harapan. Hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Saan niya nakuha ang tiwala niya? Napansin ba niya ang kanilang presensya at alam niyang paprotektahan siya sa kritikal na sandali? Gayunpaman, naisip niya na ito ay imposible habang iniisip niya ito. Pakiramdam ba ay limitado ang iyong katawan, at hindi mo kayang ipagtanggol laban sa grabidad sa aking teritoryo kahit na nasa iyo pa rin ang lahat ng iyong true energy? Tiningnan ni Ferland si Alvin sa paraang parang kontrolado niya ang lahat. May maangas pa siyang ngisi sa labi. Gayunpaman, ang tugon ni Alvin ay ganap na nagpatigil sa ngiti sa kanyang mukha. Kaya ito lang ang gravity ng iyong gravitational territory. Ang mukha ni Alvin na sa una ay kasing putla ng papel, biglang nanumbalik ang kulay rosas. Ang kanyang mukha ay kalmado, at siya ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha nang muli siyang tumingin kay Ferland. Mamamatay ka na, pero matigas pa rin ang ulo mo. Tumawa si Ferland dahil sa galit. Kasunod nito, nanatiling hindi gumagalaw si Ferland. Gayunpaman, ang napakalaking saber na kanyang pinagsama-sama sa True Energy Consolidated Weapon Technique ay umabot kay Alvin na para bang hahatulan nito si Alvin sa dalawa. Dagindong. Samantala, ang higanteng hayop na si Ferland na pinagsama-sama gamit ang kanyang Blood Energy Consolidated Beast Technique ay sumugod din kay Alvin. Nakabuka ang bibig nito na tila lalamunan siya. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Alvin habang kaharap niya ang napakalaking sable at higanteng hayop. Biglang bumaril ang True Energy sa bilis ng kidlat sa itaas ng kanyang ulo. Lumaki ito sa isang kisap mata bago ito tuluyang naging Divine Dragon Phenomenon. Upang maging eksakto, ito ay isang 5-clawed Divine Dragon Phenomenon. Ang Divine Dragon Phenomenon na nababalot ng enerhiya ng dugo ay naglabas ng puwersa ng dragon nito sa sandaling ito ay lumitaw. Sa sandaling ito, ang higanteng hayop na si Ferland na pinagsama-sama gamit ang True Energy Consolidated Beast Technique ay tumigil sa paggalaw sa kalagitnaan. Takot na takot itong humarap sa Divine Dragon Phenomenon ni Alvin. Kung ito ay isang beast phenomenon lamang na pinagsama-sama ng true energy sa pamamagitan ng imahinasyon, tiyak na hindi ito makakaramdam ng takot. Gayunpaman, ang giant beast phenomenon ay pinagsama sa true energy at isang essence ng dugo ng higanteng hayop. May katalinuhan ito kaya natatakot ito sa King of Saint Beasts, ang Dragon Clan. Bukod dito, ang Divine Dragon Phenomenon ni Alvin ay isang 5-clawed Divine Dragon Phenomenon. Ang 5-clawed Divine Dragons ay nirerango ang pinakamataas sa Dragon Clan sa Dao Martial Saint Land. Ang Patriarch ng Dragon Clan ay isang 5-clawed Divine Dragon din. Higit pa rito, ang Blood Essence na ginamit ni Alvin ay pag-aari ng 5-clawed Devil Dragon. Ang 5-clawed Devil Dragon ay unang nirerango sa 5-clawed Divine Dragons. Sa katunayan, mas mataas pa ang rango nito kaysa sa 5-clawed Golden Dragons. Anong nangyayari? Nagulat si Ferland sa eksenang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong bagay kahit na nabuhay siya sa loob ng maraming taon. Habang si Ferland ay nabigla, ang Divine Dragon Phenomenon na pinagsama-sama ni Alvin gamit ang kanyang True Energy Consolidated Beast Technique ay iniwas ang buntot nito at binasag ang True Energy Consolidated Beast ni Ferland laban sa Relic Phenomenon na si Alvin ay pinagsama sa kanyang True Energy Consolidated Weapon bago pa man siya makapag-react. Kasabay nito, ang Gigantic Saber Phenomenon ni Ferland ay dinurog ng Divine Dragon Phenomenon. Matapos durugin ng Divine Dragon Phenomenon ang magkasunod na kababalaghan ni Ferland, mayabang itong lumipad sa hangin, nakatingin sa mundo mula sa itaas. Dragon. Isa itong dragon. Isang tunay na dragon. Samantala, isang alaala ang lumitaw sa isip ni Ferland nang mabawi niya ang kanyang katinoan mula sa pagkabigla nang makita ang Divine Dragon Phenomenon ni Alvin. Ito ay isang alaala tungkol sa Divine Dragons. Natural, siya ay katulad ni Arwin. Lahat ng alam niya tungkol sa Divine Dragons ay limitado sa mga recording sa mga scroll.
Nang gulat na gulat pa rin si Ferlin kung paano nagawang pagsamahin ni Alvin ang isang Divine Dragon phenomenon, nagsalita si Alvin, Elder Ferlin, hindi ganoon kaganda ang gravitational territory mo. Sa sumunod na segundo, muling nabigla si Ferlin nang makita niya si Alvin na parang hangin na gumagalaw, hindi naapektuhan ng kanyang gravitational territory. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.